Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2341-2360. Kabanata 2341. Hindi sila mahina. Hindi niya naisip na maglaan ng kahit anong segundo sa pakikinig sa paliwanag nito. Walang dalawang isip, tinanggihan niya kaagad. Hindi ako maaaring tumigil ngayon at bitawan ang ginintoang pagkakataon. Sina Floyd, Kinsley, at ang iba pa ay nag-echo, "Guro, kung ito ay tungkol sa ibang bagay, susundin namin ang iyong mga tagubilin ng walang salita. Ngunit 3 taon naming hinintay ang gintong pagkakataong ito. Kaya naman, hindi natin ito basta-basta mabitawan at sumuko sa kalagitnaan. Guro, pareho tayo ng paninindigan ni Mrs. Garrison tungkol dito. Hindi tayo madaling susuko at otres. Kahit na nanatiling tahimik sina Swordfield, Kirin, at ang iba pa, pareho rin sila ng sentimiento ni Zoe. Samantala, ang mga Lopez at Black na pamilya ay pinasigla ng kumpiyansa matapos ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay makabuluhang na-upgrade sa pinakabagong labanan. Hindi na kailangang sabihin, sila ay nag-aatubili na huminto at umatras, na nagbibingihan sa payo ni Levi. Hindi sila sasama sa tubig nang hindi sinusubukan ang kanilang sarili. Alam ng lahat ang mga hamon sa buhay at kamatayan sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga pagkakataon na magkaroon ng napakalaking pag-unlad sa sarili at pagpapabuti ay hindi mapaglabanan. Kahit na halos kalahating araw lang silang lumaban sa mga mutated na zombie, ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mabilis na gumagalaw. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagsasanay ng masipag sa loob ng ilang buwan. Walang alinlangan, hindi nila madaling bibitawan ang gayong gintong pagkakataon. Lahat, cool down, magpaliwanag si Boss. Sinubukan sila ng Asher Dragon na pagkalmayan. Sumunod, lumingon siya kay Levi, nag-ipon ng lakas ng loob. Boss, gusto mo bang magpaliwanag? Sigurado akong walang handang umalis sa hamon sa tournament na ito nang walang dahilan. Ipinahiwatig niya kay Levi na iyon lang ang paraan para makumbinsi sila. Habang ang kanilang mga isip ay abala sa pagsagot sa hamon na ay upgrade ang kanilang kapangyarihan, sila ay hindi magbibigay ng kahit ano. May pagka na yata ang Maya Industries. Ginagamit nila ang mga mutated zombie na ito upang labanan ka, na nagpapadala sa iyo sa isang walang katiyakan na estado. Sa huling pagkakataon, kailangan mong tipunin ang lahat ng iyong lakas at ipamalas ang iyong pinakamalakas na ipaglaban ang iyong buhay. Gamit iyon, maaari nilang makuha ang lahat ng iyong natatanging diskarte. Habang nakikipaglaban ka sa kanila, palihim nilang kinokolekta ang kaugnay na data ng iyong galing sa pakikipaglaban, walang pagpipilian si Levi kundi magpaliwanag. Gayunpaman, walang naniwala sa kanyang mga salita. Pinutol siya ni Henry at ni Nishan, Levi Garrison, tigilan mo na ang pagiging mapagpanggap at pagpapakatanga sa amin. Dahil ang Maya Industries ay nagtataglay ng hindi mabilang na mga katakot-takot na halimaw na ito, ano ang silbi para makuha nila ang ating mga diskarte? Pastahan ako kahit na ang mga diskarte ng nangungunang 50 sa Divine Leaderboard ay wala sa kanila. Hindi mo ba naisip na ito ay isang pag-aaksaya ng oras? Nakipag-ay sa kanya ang iba at nag-echo, "Oo, bakit kailangan nila ng techniques natin? Hindi ba't sobrang saya nila para gawin iyon?" Iyon ay dahil nilalayo nilang i-upgrade ang mga kakayahan sa pag-atake ng mutated zombies, na ginagawa nilang hindi matatalo na regiment ng mga ultimate zombie. Seryosong dagdag ni Levi. Puff, nagtawanan ang lahat. Levi Garrison, hinihila mo ba ang aming mga paa? Ibig mo bang sabihin na ang mga freaky monster na ito ay mahina sa pag-atake, kaya kailangan nilang i-upgrade ang kanilang mga kasanayan gamit ang aming mga diskarte? Tumawa ng mapang-uyam ang isa sa mga manlalaban. Oo, Levi, sigurado ka ba dyan?
Tanong ng ibang mga mandirigma sa kanya. Sa isang iglap, halos lahat ay napatingin kay Levi. Binigyan ni Levi ang sarili ng isang sampal sa ulo nang may biglang pumasok sa isip niya. Ay nako, nakalimutan ko ang isang mahalagang aspeto. Walang alinlangan, ang mga mutated zombies, attacking skills na ito ay wala sa akin, gayunpaman, ito ay ganap na naiibang kwento para sa iba. Hindi may kakaila, ang mga kasuklam-suklam na halimaw ay hindi matatalo sa kanila. Kahit na ang mabigat na manlalaban mula sa Divine Leaderboard tulad ni Zoe ay hindi sila kayang talunin. Ito ay nagpapakita na ang mga halimaw ay tiyak na hindi kasing mahina gaya ng nabanggit. Kaya, walang naniniwala kay Levi nang banggitin niya na ang Maya Industries ay may kaugaliang pakinisin ang mga kasanayan sa pag-atake ng mutated zombies gamit ang kanilang mga diskarte. Alam ng lahat na ang Maya Industries ay nagtatarget sa mga Ultimate Fighters na nangunguna sa listahan ng Divine Leaderboard sa lahat ng ito. Sa ngayon, ang immortalidad at marahas na pag-iisip ang mga pangunahing elemento ng mutated zombies. Nangunguna sa mas mahusay na mga kasanayan sa pag-atake, tiyak na magagawa nilang tapusin ang lahat ng mga manlalaban na nangunguna sa Divine Leaderboard. Sa makatuwid, ang lahat ay namangha sa mga salita ni Levi. Iniisip na siya ay gumagawa ng isang kwento ng Titi at Toro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2342. Sino ang mastermind? Levi Garrison, ang ibig mo bang sabihin ay mahina ang mga halimaw na ito? Sige, kukuha ako ng isa para labanan mo ito. By then, malalaman mo na kung paano ang attacking skill nito, ha? Ninisyan siya ni Sean. Levi, hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Ano ang iniisip mo na ang mga kakayahan sa pag-atake ng mga halimaw na ito ay kailangang i-upgrade? May nanunuya. Anong kalokohan? Hindi ako makapaniwalang lumabas ang mga salitang ito sa bibig mo. Ngumisi naman ang isa pang mandirigma. Biglang sumigaw si Jenny, sa tingin ko nakuha ko ito. Ano yan? Lahat ng iba ay napalingon sa kanya nang may pagtatanong. Sigurado akong naninigas siya ngayon. Kaya naman inaatasan niya ang lahat na huminto at umatras. Subukang alalahanin kung paano ka napalibutan ng daan-daang halimaw ilang sandali ang nakalipas. Isipin na sina Levi, Kirin, at ang iba pa ay nasa ilalim ng mas mahalagang kalagayan ngayon. Napapaligiran pa sila ng libo-libo sa kanila. I bet ang kahindek-hindek na eksena ay natakot sa kanya. Kaya naman, hindi na ako nagtataka na iniisip niyang umatras ngayon. Muling tumango ang lahat ng maramdaman nilang may sense talaga ang paliwanag ni Jenny. Sa kanilang mga mata, ang isang takot na si Levi ay dapat na nagbibigay ng walang katotohanan na dahilan upang siya ay makatakas kaagad. Kung gayon, naisip mo na ba kung bakit inaayos ng Maya Industries ang hamon sa torneo na ito? Pabulaan na ni Levi sa pagtatanong sa kanila. Nakalulungkot, walang sino man ang handang tanggapin ang kanyang payo sa sandaling ito. Ang isa sa mga mandirigma ay sumigaw ng walang pakundangan, fine, kung sino man ang mag-check out ay Otres. Anyway, nakapagdesisyon na kami na hindi kami madaling susuko at aalis. Oo, pareho lang tayo. Sigaw ng ilang mandirigma. Huwag mo kaming kakalimutan. Ang iba pang mga mandirigma na nakatayo sa tabi nila ay isa-isang pumwesto. Total, nasa kalagitnaan na tayo ng katutubong kagubatan. Kung tayo ay babalik at Otres, tiyak na tatagal ito nang hindi bababa sa kalahating araw. Nakakasigurado ka bang hindi tayo makakabangga sa mga halimaw sa anumang oras? Tinuro ng isa sa kanila. Hindi may kakaila, magiging isang mapanghamong paglalakbay para sa kanila kahit na pinili nilang umatras ngayon. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Nabura ko na lahat ng mutated na zombie sa landas na ilang sandali ang nakalipas. Kaya naman, kumbinsido ako na walang anumang panganib kung Otres ka rito. Sinubukan ni Levi na kumbansihin sila. Kung tutuusin, naging abala siya sa paghahanda noon bago pa man mag-trek ang iba sa gubat. Ha 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 ha. Sabay-sabay na nagtawanan ang ibang mga manlalaban, natuwa sa nakakatawang pahayag ni Levi. Paf, kung ganoon lang talaga siya kalakas, hindi sana siya natakot ng mamatay at ngayon lang naisip ang tumakas. Sa kaibuturan, hindi nila napigilan ang pangungutya kay Levi. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung natatakot si boss, hindi ba kailangan muna natin siyang i-escort?
Walang magawang tanong ni Asher Dragon na nakakunot ang noo. Nasa dilema siya, nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Kung pinili nilang palabasin si Levi, hindi bababa sa kalahati sa kanila ang kailangang ay escort siya. Bilang isang resulta, ito ay aabutin ng isang toll sa kanilang buong grupo, paglalagay ng iba sa isang masikip na lugar. Ang lahat ng iba ay nababagabag at nag-aalinlangan. Mas gugustuhin nilang dalhin si Levi at manatili sa dating pamamaraan ni Zoe sa pamamagitan ng paghahati sa lahat ng iba pang grupo. Isinasaalang-alang ang oras at pagsisikap na paalisin si Levi, nag-aatubili silang gawin iyon. Levi, dahil ginagalit ka ng mga halimaw, bakit hindi ka maghanap ng magandang taguan? Kung tutuusin, hindi ka naabutan ng mga halimaw noong nagtatago ka sa isang lugar dito kanina, tama ba? Excited na suhestyon ni Zoe. Huminto siya at nagpatuloy sa paglabas ng kanyang opinyon. Para sa iba pa sa amin, patuloy kaming magsusumikap para sa hamon ng torneo. Pagkatapos, aalis kami sa lugar kasama kapag katapos ng aming mga session. Sinyasan mo lang kami kung nasa panganib ka, at tiyak na sasagipin ka namin kaagad. Magandang ideya. Maaari pa tayong mag-ayos ng ilang manlalaban na dumalo sa tournament challenge malapit kay boss. With that, we can cater to him anytime, mungkahi ni Asher Dragon. Oo, may punto ka. Sumasang-ayon ako dito. Nag-thumbs up sa kanya ang isa sa mga manlalaban. Isa pang mandirigma ang nagtaas ng kamay. Sumasang-ayon din ako. Habang nauubusan na sila ng oras, nagpatuloy sila sa kanilang mga pag-aayos, hindi pinapansin ang mga opinyon ni Levi. Matapos magtalaga ng kanilang mandirigma na bantayan si Levi mula sa kanilang mga pinagtataguan, ang iba ay umalis ng walang pag-aalinlangan. Hindi napigilan ni Levi na bumantong hininga. Ipinalagay niya na ang Maya Industries ay nakaipon na ng hindi bababa sa bahagi ng data mula sa 20,000 manlalaban na ito. Kaya naman, ipinangako niya na hindi niya hahayaang magpatuloy silang mangalap ng mga natitirang datos ng mga mandirigma, sa kabila ng kanilang pagraranggo ng kapangyarihan. Hindi mahalaga kung sino ang utak na nagmamanipula ng lahat sa likod ng Maya Industries. Mas maganda pa kung Lab of Gods pala. Si Levi ay isang bundle ng mga nerbiyos. Hindi niya inasahan na walang maniniwala sa kanya kahit na pagkatapos niyang ihayag ang katotohanan sa kanila. Paano kung magagawang pigilan silang lahat sa paghuhukay ng sarili nilang libingan? Matapos ang paghaplos sa kanyang baba at pag-iisip ng ilang sandali ay nagningning ang kanyang mga mata. Sa wakas alam ko na kung paano mareresolba ang usapin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2343. Takot na lumalakas mula sa loob ng kanilang mga kaluluwa. Ang pinaka-epektibong paraan ay sa pamamagitan ng paglutas ng problema mula sa ugat. Sa pamamagitan nito, binalak ni Levi na lumabas at lipulin ang lahat ng mga mutated na zombie. Hindi ko bibitawan ang isa sa kanila, para hindi makabangga si Zoe at iba pa sa kanila. Sa sandaling iyon, hindi na makakalap ng data ang Maya Industries. Ang ganap na paksay ng mga nakamutate na zombie ay isang hamon. Kung nagkataon na nalipol niya ang napakarami sa kanila sa loob ng maikling panahon, maaaring hindi mapantayan ni na Deathfiend at Sammy ang kanyang bilis. Kasunod nito, ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan ay nagmula habang nilipol ang mga mutated na zombie ay tiyak na matutukoy ng Maya Industries. Kung ganoon ang kaso, dahan-daang naglabas ng itim na maskara si Levi nang may pumasok sa kanyang isipan. Ito pala ay ang half-angelic at half-demon mask ni Dark Emperor. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara, mapoprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Kapag nakikita ang iconic na maskara, tiyak na iisipin ang lahat na siya ang Dark Emperor. Sa pamamagitan nito, mapawi ni Levi ang mga mutated zombies sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng kanyang kakilakilabot na lakas. Maging ang Maya Industries ay ipagpalagay na ni Dark Emperor ang nagdudulot ng gulo sa kanila. Hindi pa banggitin, parehong may kakayahan at motibo si Dark Emperor para gawin iyon. Hinding-hindi sila haantong sa paghihinala na si Levi ang nasa likod ng lahat ng ito. Samantala, ang mga undercover sa mga mandirigma ay nag-update lamang sa mga matataas na opisyal ng Maya Industries tungkol sa lokasyon ng Levi. Magaling. Sa wakas, nabunyag na ang pinagtataguan ni Levi Garrison.
Ngunit pagkatapos ng aming pangunahing focus ay sa mabigat na manlalaban na namamahala upang patayin ang mga mutated zombies. Kung tutusin, bet kong hindi makakatakas si Levi. Maari natin siyang tapusin anumang oras pagkatapos nating matuntan ang tunay na mamamatay tao na iyon. Buo ang loob ng isa sa mga matataas na opisyal ng Maya Industries. Nakakuha ka na ba ng anumang mga pahiwatig tungkol sa mabigat na manlalaban? Desperadong tanong ng isa pang mataas na opisyal. Hindi pa. Nasa kalagitnaan pa kami ng pag-iimbestiga niyan. Gayunpaman, kumbinsido kami na magkakaroon ng bakas sa lalong madaling panahon o huli kapag ang sukdulang manlalaban na ito ay muling sumalakay. Sagot ng isa sa mga undercover. Hindi lihim sa lahat na si Levi ay nagtatago sa latian sa sandaling ito. Gayunpaman, walang sino mang nagbigay pansin sa kanya dahil siya ay isa lamang walang tao sa kanilang mga mata. Samantala, lumabas si Levi na may maskara ng Dark Emperor. Sa round na ito, agresibo niyang pinunit ang mga mutated zombies na hindi nagdadalawang isip. Boom! Swoosh! Basag! Sa sandaling iyon, siya ay nagbagong anyo sa isang nakakatakot na mamamatay. Hindi ka panipaniwala. Para bang ang kakilakilabot na mutated zombie ay naging paper mache sa mga kamay ni Levi. Walang hirap-hirap silang pinaghiwalay niya. Ang isang mutated zombie ay ginawa sa loob ng ilang segundo. Isa pang mutated zombie ay pinatay ng isa pang sandali. Pinalis niya ang 100 mutated zombie sa loob ng maikling span. May nakakatakot na patayin ang layunin sa mga mata ni Levi. Hindi niya pinakawalan ang anumang mutated zombies. Kaya lahat kayo ay naatasan na mang-alap ng mga datos ng husay sa pakikipaglaban ng mga manlalaban. Tapos tatapusin ko kayong lahat. 500 mutated zombie ang gumuho, pagkatapos ay dumami ang bilang. Makalipas ang ilang sandali, umabot sa 3,000 ang naipong bilang ng mga mutated zombie na nalipol. Ganun pa man, hindi nagpabagal si Levi. Parami ng parami ang mga mutated na zombie na nilipol niya. Kung hindi dahil sa napakalakas na lugar sa ibabaw ng katutubong kagubatan, ang mga walang buhay na katawan ng mga mutated zombie ay magkakalat sa buong lupa. Hindi nagtagal, umabot sa 5,000 ang naipong bilang ng mga mutated zombie na nabura ni Levi. Bukod doon, nakita ni Levi ang kanilang kahinaan. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang mas agresibo ang mga mutated zombies mula sa triple group kaysa sa mga mutated zombie na ito. Matalas ang sentido ni Levi. Ang mga mutated zombie mula sa triple group ay nagawang ilabas ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan dahil wala silang anumang kontrol. Nang ibabaw sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pandama at marahas na pag-iisip, sila ay nagawang lumabas ng lahat sa malaya. Sa kabilang banda, ang mga mutated zombie na ito mula sa Maya Industries ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng kanilang mga tagalikha. Kaya naman hindi nila lubos na mailabas ang kanilang kapangyarihan at tila mas mahina. Sa isang kisap mata, si Levi, na lumitaw na parang Grim Reaper sa katutubong kagubatan, ay nilipol ang higit sa 6,000 mutated zombies. Himala, ang natitirang mutated zombie ay nauwi sa pananakot kay Levi. Kapag nakatagpo sila ng iba pang mga manlalaban bago iyon, sila ay sagabal sa kanila ng baliw. Gayunpaman, natakot sila nang makita ang kalupitan ni Levi. Para bang wala na sila sa kontrol ng Maya Industries. Naghihisteryoso sa takot, tumalikod sila at tumakbo palayo kay Levi. Iyon ang hindi tahasang takot na umuusbong mula sa loob ng kanilang mga kaluluwa, na nagpa-freeze ng kanilang dugo. Si Levi ay parang isang Diyos na hindi matatalo sa harap ng kanilang mga mata. Nagulat ang lahat sa nakita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2344. Siya ay Dark Emperor. Mayroong maraming karanasan na mga mandirigma sa paligid, na umaabot sa 100 o 1,000 sa kanila. Lahat ay natatakpan ng mga pinsala. Matapos makipaglaban sa mga mutated na zombie na iyon, halos hindi na nila nagawang makatakas sa bingit ng kamatayan. Noong una, naisip nila na makakapagpahinga na sila pagkatapos nilang iwasan ang mga mutated zombies. Gayunpaman, halos 1,000 mutated zombie ang sumugod sa kanila. Bagamat inaasahan nilang pinupuntirya sila ng mga mutated zombies, tila ibang bagay ang kinatatakutan ng mga zombie na iyon. Nagtataka silang tumakas at tinakbo ang mga mandirigma, hindi pinapansin ang kanilang presensya.
Nasa bingit ng mental breakdown ang mga mandirigma. Hindi ba tayo nakikita ng mga halimaw na karapat-dapat na maging kalaban nila? Hindi ba sila namamatay na paghiwalayin tayo noong nakita nila tayo kanina? Ano ang nangyayari ngayon? Sa panunood habang ang mga mutated na zombie ay sumisigaw ng pathetically at tumakas, nahirapan ang lahat na isipin kung ano talaga ang labis na natakot sa kanila. Paano ito posible? Gayunpaman, nang makita nila ang mga figure sa likod nila, naunawaan nila ang lahat. Ang mga mutated zombie ay natatakot sa kanya. Nararamdaman ng lahat ang nakamamatay na aura na bumabalot sa kanya na para bang siya ay isang diablo mula sa impyerno o isang Diyos na may sapat na kapangyarihan upang magpasya sa kapalaran ng isang tao. Ang nakamamatay na aura na nakapaligid sa mga figure ay sapat na nakakatakot upang mapaluhod ang sinumang bilang paggalang. Thud, thud, napapaligiran ng labis na pananakot, ang mga elite na iyon ay sunod-sunod na bumagsak sa kanilang mga tuhod. Huminga sila ng husto, na halos hindi na sila makahinga. Parang may napakalaking kamay na sumasakal sa kanila. Ito ay kung gaano kalakas ang aura ng taong iyon. Lahat ay nasa takot. Nilampasan sila ni Levi at diretsong sinugod ang mga nakamutate na zombie. Habang nanonood ang lahat, pinunit niya ang daan-daang mutated zombies gamit ang kanyang mga kamay. May mga bulong-bulungan na nagsasabi na ang isang nangungunang manlalaban, na sapat na makapangyarihan upang parusahan ang mga mutated zombie, ay pumasok sa kagubatan. Sa wakas ay nakita na nila ito ng kanilang mga mata ngayon. Diyos ko, nasaksihan ko ang pinakamakapangyarihang manlalaban sa mundong ito. Kaya kung mamatay ng walang pagsisisi ngayon. Marami sa gayong mga tandang ang tumunog. Samantala, sa barkong pandigma ng Maya Industries, nabaliw ang matataas na opisyal nang marinig nila ang balita. Ano? Ang hukbo ng mga mutated zombie ay tumakas sa malaking takot. Lahat sila ay pinatay na. Imposible. Ang mutated zombies ay ininhinyero para magkaroon ng pinakamarahas na tendensya. Imposibleng makaramdam sila ng takot dahil hindi naman sila tao. Sa sobrang karahasan na nagpapasigla sa kanila, imposibleng maramdaman nila ang gayong mga emosyon. Tumatakas sila. Imposible yan. Hindi kami maniniwala. Mayroon kaming ganap na tiwala sa aming mga eksperimento. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag sinabi kong na-max out na ang kanilang karahasan? Ang iba lang ang matatakot sa kanila. Ang mga eksperto mula sa Maya Industries ay tumatangging maniwala na ang mga mutated zombie ay natakot at tumakas. Ito ay theoretically at literal na imposible. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero may patunay tayo. Narito ang mga video at larawan mula sa eksenang iyon. Ang iba ay mabilis na ipinakita ang mga ito sa screen. Ang video ay nagpakita ng real-time na footage ng hukbo ng mga mutated zombie na tumatakas sa takot. Bakas sa mga mukha nila ang takot habang sumisigaw sila na parang mga tao, hindi naman nila dapat gawin. Nanatili silang lumilingon habang tumatakbo. Halos mahimatay ang mga eksperto. Ang kanilang pinakamayabang at pinakaperpektong nilikha ay natakot ng isang tao. Ang una ng walang kamali-mali na mutated na mga zombie ay may depekto na ngayon. Naiintindihan ko na ngayon. Ibig sabihin, nakakakilabot ang kalaban kaya kinikilala sila ng kanyang pinakaloob na aura, sigaw ng isa sa kanila. Sa sandaling iyon, nais nilang malaman kung anong uri ng pag-iral ang sapat na maaaring magdulot ng takot sa hukbo ng mga mutated na zombie. Lumakat sa huling bahagi ng video. Bilin ng isa sa matataas na opisyal. Di nagtagal, ipinakita sa video ang hukbo ng mga mutated zombie na tumatakbong palayo. May isang figurang humahabol sa kanila ng mahinahon. Nang makita nila siyang nakasuot ng misteryosong maskara na may kalahating anghel at kalahating demonyo, tumalikod sila. Ito ay ang Dark Emperor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2345. Nasaan ang problema? Nahanap namin siya. Sa wakas ay alam na natin kung sino ang may sapat na kakayahan upang patayin ang mga mutated zombies. Ito ay ang Dark Emperor, na nireranggo ang numero 1 sa Divine Leaderboard. Ang lahat ay hulaan na ang taong may sapat na kakayahan upang patayin ang mga mutated zombie ay dapat na isang tao na may mataas na ranggo sa Divine Leaderboard. Sa katunayan, ang ilan ay nag-iisip na ang mga niranggo sa mga tanong na iilan ay hindi man lang ito magagawa.
Tanging ang maalamat na Dark Emperor lang ang makakagawa ng ganoong gawa. Gayunpaman, walang nakakahula sa tunay na pagkakakilanlan ng tao. Naunawaan ng lahat kung gaano kalakas ang isa para may rank sa tuktok ng Divine Leaderboard. Ito ay walang iba kundi ang madilim na emperador, na kamakailan lamang ay nagpakawala ng kanyang galit. Ang madilim na emperor ay palaging nauuna sa Divine Leaderboard. Ang lahat ng puwersa ay nag-iimbestiga kung gaano siya kalakas. Ayon sa mga nakaraang pagsusuri, ang Dark Emperor ay hindi gaanong mas makapangyarihan kaysa sa ikalawa at ikatlong ranggo na manlalaban sa Divine Leaderboard. Kaya naman, ang unang nireranggo sa Divine Leaderboard ay tiyak na hindi isang overlord na kayang talunin ang iba. Sa madaling salita, madaling hamanin at pagbabante ng sino mang kanyang posisyon. Gayunpaman, kamakailan, ang Dark Emperor ay gumawa ng malaking epekto na ikinabigla ng lahat ng Adron. Sa kabila ng paghamon ng napakaraming mandirigma, nagawa niyang talunin silang lahat sa isang galaw. Matapos niyang tuluyang ibunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan, natigilan ang lahat, pati na ang Maya Industries. Nagulat ang lahat matapos makita ang kapangyarihan ni Dark Emperor. Paano siya magiging napakalakas? Ibang-iba siya sa inaasahan ng lahat. Maaari niyang ganap na matanggal ang lahat ng iba pa sa Divine Leaderboard. Nakaraan noong, ipinakita ng mga pagsusuri ng lahat na ang Dark Emperor ay 2 beses o 3 beses na kasing lakas ng mga nasa pangalawa o pangatlo. Gayunpaman, pagkatapos niyang ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang pagtatansya na iyon ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang mga tunay na kakayahan ng Dark Emperor ay malamang na 100 beses na mas malaki kaysa sa ikalawa o pangatlo. Ang mga pangunahing puwersa, tulad ng Maya Industries, ay lubos na natulala. Akala nila may nangyaring masama. Kahit na si Dark Emperor ay palaging napaka-misteryoso, palagi silang sinusubaybayan at may malabong pag-unawa sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi siya bababa sa 100 beses na mas malakas sa oras na ito. Ano ang nangyayari? Na-curious ang lahat. Ayon sa kung paano naunawaan ng mga eksperto mula sa Maya Industries ang physiology ng mutated zombies, imposibleng patayin sila ng 3 mandirigma sa Divine Leaderboard. Sa pinakadulo, maaari lamang nilang masaktan ng husto ang mga mutated zombies. Gayunpaman, si Dark Emperor, na unang nireranggo sa Divine Leaderboard, ay sadyang nakakatakot. Ibang-iba siya sa naunang manlalaban na una nang nangunguna sa Divine Leaderboard. Ganap niyang kaya niyang patayin ang mga mutated zombies. Sa mga mandirigmang iyon na nakatago sa mata ng bukod sa publiko, ang tanging may pumatay sa mga mutated zombie na ito ay si Dark Emperor. Siya yun. Siya na talaga. Nahulaan na ng ilan sa mga matataas na opisyal ng Maya Industries na si Dark Emperor ang nasa likod ng lahat. Pagkatapos ng lahat, inutusan niya ang Sacred Organization na paalisin ang 1/4 ng kanilang mga mandirigma. Kaya naman, lahat ay maaaring hulaan na ito. Gayunpaman, nang personal nilang masaksihan ang Dark Emperor sa pagkilos, sila ay nagpawis ng malamig. Masyado lang siyang nakakatakot. Siya ang unang tao na maaaring pumatay sa mga mutated zombie at takotan ang mga makina, na ang isip ay napuno lamang ng karahasan. Wala nang mas nakakatakot pa doon. Nagturo iyon ng malaking aral sa Maya Industries. Napagtanto na nila ang kanilang mga mutated zombie ay hindi perpekto. Bukod sa kulang ang kanilang attack powers, may depekto rin ang kanilang defense skills at strengths. Anong balak gawin ni Dark Emperor? Desidido ba siyang kalabanan tayo? Hindi naman natin siya nasaktan, di ba? Wala kahit isang conflict sa pagitan natin. Dahil ang Maya Industries ay naging maingat sa sagradong organisasyon mula pa noong una, palagi silang kusa na lumalayo. Sinubukan nilang bawasan ang anumang pakikipag-ugnayan, pati na ang mga salungatan. Oo, wala kaming sama ng loob sa kanya. Ano ang ginagawa niya? Nabubunyag na ba ang ating intensyon? Ginagawa ba niya ito para pigilan tayo? Pero wala itong kinalaman sa kanya, di ba? Kakaiba iyan. May mali tungkol dito, ngunit hindi ko matukoy kung saan eksakto ito. Ano ang problema sa likod nito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2346. Kalahati natin mamamatay dito. Nataranta ang lahat sa Maya Industries, na parang may mali. Ang dahilan ay dahil si Dark Emperor na ngayon ay si Levi.
Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi nila alam kung sino si Dark Emperor noon, lalo na ang pagkakakilanlan niya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Dark Emperor ay palaging nakasuot ng isang natatanging maskara. Samantala, hinahabol pa rin ni Levi ang 200 mutated zombies at nilalabanan sila. Sa huli, ang mga mutated zombie ay gumuho lahat. Sinimulan ni Levi ang paghahanap ng mga mutated zombie sa ibang lugar. Matatagpuan ang mga ito. Nararamdaman niya ang isang malaking grupo ng mga ito, marahil ay umaabot sa mahigit 1,000. Sila ang grupong kinatatakutan niya. Gayunpaman, ang mutated zombies ay nakikibahagi na ngayon sa isang labanan sa mga elite. Matapos silang takutin ni Levi, ang mga mutated zombie ay nakatakas sa isang partikular na direksyon. Sa kanilang pagtataka, 100 mandirigma ang lumitaw sa kanilang harapan at hamarang sa kanilang dinadaanan. Noong una, wala sila sa mod makipaglaban at gusto lang nilang makatakas sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, iginiit ng mga mandirigma na harapin sila at harangan ang kanilang daan. Nagawa nilang galitin ang mga mutated zombies. Hindi namin matatalo si Levi, pero siguradong matatalo namin kayong lahat. Imposibleng mabyuli kami sayo. Galit na galit, ang mutated zombies ay napuno muli ng isang marahas na layunin. Lahat sila ay nabaliw, determinadong punatin ang lahat sa harap nila. Iyon na yata ang pinakamatinding laban sa ngayon. Anong nangyari? Bakit nagiging mas malakas ang mga zombie na ito? Nagtatakang tanong ni Zoe. Napakaraming gasgas ang natamo niya sa kanyang braso. Oo, parang nag-upgrade ang mga zombie na ito. Mas makapangyarihan sila kaysa sa mga nakatagpo natin kanina. Nagsisimula na tayong maging outnumbered. Mag-isip tayo ng paraan para makatakas. Naabot na natin ang ating limitasyon, kaya baka wala tayong pagkakataong makatakas mamaya kung magpapatuloy tayo sa pakikipaglaban, sang-ayon ni Asher Dragon at Swordfiend. Ang mga lumaban na iyon ay sina Zoe at iba pa. Pagkatapos nilang hamanin ang mga zombie, natanto nila ang isang bagay na nakakatakot. Ang mutated zombies ay hindi na gumagalaw sa mga grupo ng ilang dose-dosenang. Sa halip, lumilitaw sila sa mga grupo ng daan-daan at libo-libo ngayon. Naiwan na walang pagpipilian, ang mga mandirigma ay hindi nang ahas na kumilos ng mag-isa. Nagtipon sila para harapin ang libo-libong mga mutated na zombie. Bagamat medyo mahirap iwaksi ang unang alon ng mga zombie, nagawa nilang hawakan ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang hukbong ito ng mga mutated na zombie ay napakalakas. Sa katunayan, sila ay nasa ibang antas kumpara sa mga nakaraang zombie. Sa ilang sandali, naramdaman ng mga mandirigma na sila ay na-corner sa isang masikip na lugar. Lahat sila ay nasugatan, bagaman sa iba't ibang lawak. Ang bilang ng mga mutated na zombie ay patuloy na tumataas, hanggang sa may 2,000 sa kanila. Kung hindi sila umalis ngayon, hindi nila ito magagawa mamaya. Maging sina Floyd, Swordfiend, at Kirin, na panatiko sa pakikipaglaban, ay nagmungkahi na umalis. Nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng katapangan at kahangalan. Bagaman sila ay matapang, hindi sila hanggal. Kung nagpatuloy sila sa pakikipaglaban, mamamatay sila doon. Umalis na tayo. Lahat, lumikha ng pambungad at maghanda upang makatakas. Lahat ay naghanda na tumakas. Huwag mo silang hayaang mabuhay. Patayin mo sila dyan. Galit pa rin ang mga matataas na opisyal mula sa Maya Industries dahil sa Dark Emperor. Ngayong na-provoke na sila ni Zoe at ng iba pa, determinado silang patayin sila. Thud, thud, thud. Sunod-sunod na yabag ang tumunog. Ang mga nakamutate na zombie sa kanilang paligid ay nagtipon lahat doon. Ang kanilang bilang ay patuloy na dumami hanggang sa ngayon ay naging 3,000 na sila. Hinaranggan nila ang mga siwang na inihanda ni Zoe at ng iba pa na takasan. Matigas ang ulo ng mga zombie na pigilan sila sa pagtakas. Lagot tayo. Hindi dapat tayo nakipagkulitin sa kanila. Sinubukan ng lahat na lumikha ng isa pang pambungad, ngunit nabigo. Nagtamo sila ng mas malubhang pinsala. Subukan natin ang ating makakaya. Baka kalahati sa atin ang mamatay dito ngayon. Inihanda na nila ang kanilang sarili upang harapin ang kanilang pagkamatay. Boom! Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng hukbo ng mga nakamutate na zombie. Guro, gulat na bulalas ni Zoe.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2347. Ang kanyang guro ay nangunguna sa Divine Leaderboard. Ayaw mamatay ni Zoe. Unti-unti na siyang gumagaling sa puntong iyon. May anak, asawa, at pamilya, ayaw niyang mamatay. Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon, nag-aalala pa rin siya kay Levi, na nagtatago sa latian. Ayaw niyang mamatay, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang mga mutated zombie ay patuloy na umaakyat papunta sa kanila, ang kanilang mga pag-atake ay nagiging galit na galit. Mas malakas pa sila kaysa sa mga nauna. Imposible para kay Zoe at sa iba pa na makalusot sa hanay ng mga mutated zombies. Wala silang choice kundi ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa pinakakritikal na sandali, isang kaguluhan ang sumiklab sa hukbo ng mga mutated zombies. Ang mutated zombies sa timog kanlurang direksyon ay tila nagdusa ng isang pag-atake. Tumakas sila sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, mas maraming mutated na zombie ang hamarang sa kanilang daan. Sumiklab ang kaguluhan sa gitna nila. Huminto ang lahat at napatingin sa direksyong timog kanluran, gustong malaman kung ano ang nangyayari. Nang sumulyap si Zoe ay halos mapaluhod siya. May isang figure na nakatayo sa isang sanga ng puno sa direksyong timog kanluran, nakasuot ng kakaibang maskara. Guro, nang makilala ni Zoe ang Dark Emperor, napasigaw siya sa gulat. Nagulat ang iba. Nagpakita na ba si Dark Emperor? Si Dark Emperor ba ang pumatay sa mga mutated zombies kanina? Boom! Ang mga mutated zombie ay natakot sa sandaling lumitaw si Levi at nagsimulang tumakas sa lahat ng direksyon. Napasinghap ang lahat ng masaksihan ang eksenang ito. Anong nangyayari? Talagang tinakat niya ang hukbo ng mga mutated na zombie. Hindi ito kapanipaniwala. Gaano dapat kalakas ang isang manlalaban para takutin ng husto ang mga mutated zombie na ito? Kung hindi nila ito nasaksihan sa kanilang sarili, hindi sila maniniwala. Kilalanin ang aking guro. Puno ng pagmamalaki ang ekspresyon ni Zoe habang ipinakilala niya ang kanyang master kay Asher Dragon at sa iba pa. Gusto niyang ipagmalaki ang kanyang amo. Ang mga mutated zombie na tumatakas ay nakaranas ng mga pag-atake ni Levi noon. Sila ay maaaring nasugatan niya, o nakasaksi ng iba na inaatake niya. Gayunpaman, mayroong isang bahagi ng mga nakamutate na zombie na hindi pa nakikita ni Levi dati. Wala silang anumang reaksyon nang makita siya. Kaya naman, habang ang isang bahagi ng mga mutated zombie ay gustong tumakas, ang iba ay nanatili. Lalong naging magulo ang sitwasyon. Biglang gumalaw si Levi. Sumugod siya, hinablot ang isang mutated zombie, at pinunit ito sa tabi ng armor nito. Namayani ang katahimikan sa buong venue. Ang lahat ay hindi gumawa ng isang ingay, kabilang ang hukbo ng mga mutated zombie, Asher Dragon, at iba pa. Napatulala silang lahat. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang tao na nagpupunit ng mutated zombie sa pamamagitan lamang ng mga kamay. Ang lahat ay nalubog sa matinding pagkabigla na iyon. May makakapatay talaga ng mutated zombie kaya agad-agad. Hindi ito kapanipaniwala. Bagamat si Dark Emperor ang unang nireranggo sa Divine Leaderboard, walang nakakita sa kanya na lumaban. Lahat ng alam nila ay mula sa mga tsismis lamang. Ngayong nasaksihan na nila ang pakikipaglaban ni Dark Emperor sa unang pagkakataon, natulala sila sa pagkabigla. Masyado lang siyang makapangyarihan. Nakakatakot ang lakas niya. Sa wakas ay napagtanto natin kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan sa atin. Ganyan kalakas ang aking guro. Nakita mo ba iyon, Levi? Ganito katikat ang aking amo. Bakit ko dapat pag-aralan ang iyong mga kasanayan? Aalamin ko lang ang itinuro sa akin ng aking amo. Guro, ipinagmamalaki kita. Ikaw ang pinakamalakas sa mundo. Nakaramdam ng emosyon, sumigaw ng malakas si Zoe nang walang anumang pagpipigil. Napuno siya ng paghanga sa kanyang amo. Naiinggit din ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang master ay unang nireranggo sa Divine Leaderboard, at ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay ng lahat sa mundo. Kahit sino ay maiinggit niyan. Mabilis na bubuti ang kanyang mga kakayahan sa ilalim ng patnubay ng Dark Emperor. Narinig ko na noong una, gusto ni Dark Emperor na sanayin si boss, ngunit patuloy niyang tinatanggihan ang alok. Galit na galit, ikinulong siya ni Dark Emperor sa loob ng 3 taon. Oo,
Kung pumayag si boss na maging master niya ang Dark Emperor, talagang magiging matagumpay siya ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2348. Ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Magiging mas malakas siya kaysa sa akin. Hindi lang siya mas gifted kaysa sa akin, pero mas marami rin siyang karanasan. Kinilala ni Zoe kung gaano kahusay si Levi sa mga aspetong iyon. Tumanggo si Asher Dragon at ang iba pa. At least, mapapasok siya sa top 10 nanograms Divine Leaderboard. Kung tutusin, baka mapunta siya hanggang sa maging pangalawa. Kung ang kanyang potensyal ay walang limitasyon, maaaring kapantay ng Dark Emperor balang araw. Malamang na siya ay mapupunta sa pangalawa sa Divine Leaderboard. Sa hinaharap, baka malampasan pa niya ang sarili niyang amo. Hindi niya pinahahalagahan ang mahalagang pagkakataong ito. Oo, narinig kong sinabi niya na sasamantalahin siya ni Dark Emperor or something. Pero hindi ba okay lang si Zoe? Siguro, hindi nakatadhana si boss na umangat sa kaluwalhatian sa buhay na ito. Kaya naman hindi niya makuhang Panginoon si Dark Emperor. Masiglang nag-usap ang lahat. Oo, hindi siya nakatadhana na maging disipulo ni Master. Ang lahat ng good luck ay dumating sa akin. Tumawa si Zoe. Nais ng lahat sa mundo na maging disipulo ni Dark Emperor ngayon. Walang sino man ang maaaring tanggapin ang pagkakataong ito. Kahit na hindi iyon Jin Austen ni Floyd at ng iba pa, hinihiling pa rin nila na ang kanilang Panginoon, si Levi, ay maaaring umunlad ng mas mabilis at magturo sa kanila ng higit pang mga bagay. Habang nag-uusap ang lahat, nakapatay na si Levi ng higit sa 100 mutated zombies. Ang mga halimaw na ito ay lalong hindi magaganda kapag sila ay nagalit. Imposibleng sirain sila. Gayunpaman, habang dumaranas ng mga pag-atake mula kay Levi, hindi sila naiiba sa karaniwang tao. Sa isang suntok, kayang patayin ni Levi ang isa sa kanila. Hindi nagtagal, bumagsak ang 200 pang mutated zombies. Isa pang 500 ang nahulog. Pagkatapos, higit sa 1,000 mutated zombies ang napatay. Habang namamangha ang lahat, pinatay ni Levi ang higit sa 1,000 mutated zombie nang hindi sumusubok. Napatulala ang lahat. Pakiusap, tanggapin ang aming mapagpakumbabang papuri. Sobrang hinahangaan ka namin. Para kang Diyos, walang kahit isang mandirigma ang mas makapangyarihan kaysa sa iyo sa mundong ito. Tuwang-tuwa si Asher Dragon at ang iba pa. Ito ay itinuturing nilang kasiyahan na makita ang isang napakalakas na mandirigma sa pagkilos. Lahat sila ay mahigpit na ikinuyom ang kanilang mga kamao, nanunumpa na maglalagay ng 100 beses na mas maraming pagsisikap. Ang mga limitasyon ng isang manlalaban ay hindi maisip. Gayunpaman, ngayon pa lang hindi nila nasaksihan sa harap nila ang lawak ng katapangan ng isang tao. Maaari nilang gugulin ang kanilang buong buhay sa paghabol sa kanyang mga yapak. Si Zoe ang pinaka-excited sa kanila. Paulit-ulit niyang binabalita sa mga tao sa paligid niya na siya ang kanyang amo. Matapos makita kung gaano kalakas ang Dark Emperor, naisip niya na tama ang kanyang desisyon. Ang pag-abandona sa mga sinaunang pamamaraan ni Levi ay ang tamang pagpipilian. Susubukan kong magmakaawa kay Master at tingnan kung handa pa rin siyang tanggapin si Levi bilang kanyang disipulo, sabi ni Zoe na nakangisi. Sumang-ayon ang iba, oo. Magandang ideya yan. Ang dahilan kung bakit hindi natututunan ni Master ang aming mga diskarte ay hindi kami sapat na makapangyarihan. Hindi kami sapat na malakas para kumbansihin siya sa aming mga kakayahan. Gayunpaman, iba ang Dark Emperor. Sa kanyang hindi malalampasan na kapangyarihan, maaari niyang kumbansihin ang sinuman. Kung handa siyang tanggapin si Master bilang kanyang disipulo, tiyak na masayang papayag si Master. Sabi ni Floyd. Oo, tama si Floyd. Ang Dark Emperor ay palaging ang pinakamakapangyarihang presensya. Kung tatanggapin niya siguro bilang kanyang disipulo, tiyak na papayag si Master, sabi ng iba. Kung si Boss ay magiging disipulo ng Dark Emperor, sigurado akong aakyat siya sa pangalawang ranggo ng Divine Leaderboard. Nagtiwala ang lahat kay Levi. Gayunpaman, mas marami sa kanila ang talagang tiwala kay Dark Emperor. Samantala, si Levi ay nagpapakawala pa rin ng kanyang mga malalakas na pag-atake, na sinisira ang buong hukbo ng mga mutated na zombie. Lahat ng mutated zombies, kasama na yung mga hindi natatakot sa kanya kanina,
takot na kay Levi. Nagsitaka silang lahat, gusto mong tumakas. Hindi magiging madali iyon. Mabilis silang hinabol ni Levi. Dahil ang kanyang layunin ay gumawa ng kalituhan, kailangan niyang patayin ang lahat ng mga mutated na zombie. Habang hinahabol sila ni Levi, si Zoe at ang iba ay nakasunod sa kanya. Gusto nilang tamasahin ang pakiramdam ng paghabol sa mga mutated zombie at pagsunod sa pangunguna ng isang makapangyarihang manlalaban. Napabulala sina Asher Dragon at Kirin, noon, sinusundan din namin si boss ng ganito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2349. Tanggapin ang aking asawa. Ang lahat ay nagbago. Habang ang lahat ay nananagway sa nakaraan, si Levi ay lumabas at pumatay ng ilang pang-mutated na zombie. Ang bilang ng mga mutated zombie ay mabilis na naubos, bumababa ng 500 ng sabay-sabay. Ito ay kakilakilabot. Ang mga mutated zombie ay bumabagsak na parang langaw sa harap ni Levi. Mukhang hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon. Pupunitin lang sila ni Levi kahit gaano pa karami ang lumabas. Anong gagawin natin ngayon? Ang mga nakatataas mula sa Maya Industries ay lahat ay natakot nang makita si Levi na solong pinapatay ang lahat. Ito ay ganap na kaguluhan. Lahat ay nababaliw, nawalan ng malay dahil hindi nila alam ang gagawin. Karamihan sa impormasyong natanggap nila ay mga bilang ng kamatayan sa halip na data ng labanan, at ang mga bilang ay daan-daan sa bawat pagkakataon. Anong gagawin natin? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ngayon? Wala silang ideya. Makinig ka dito. Nag-uurong kami. Tawagan muli ang lahat ng mutated zombies. Itigil ang hamon at kanselahin ang kaganapan. Ipaalam ka agad sa lahat. Kuwit. Sa sandaling nagbigay ng utos ang Maya Industries, ang lahat ng mga mutated zombie ay nagsimulang umatras mula sa katutubong kagubatan. Pagkatapos nito, ipinaalam sa mga challenger na magkakaroon ng hihinto sa tournament challenge. Ano? Isang paghinto. Bakit? Bakit kinansela? Marami sa mga naghamon, na walang pakialam sa sitwasyon, ay natulala sa balita. At hindi nagtagal, nakuha na rin ni Zoe at ng iba pa ang balita. Kahit na walang ibang nakakaalam kung bakit huminto ang kapaligiran at umatras ang mga zombie, si Zoe at ang gang ay talagang may ideya kung ano ang nangyayari. Ito ay may kinalaman sa Dark Emperor. Ang kanyang mutated zombie massacre ay nagpilit sa Maya Industries na itigil ang mga operasyon nito. Naisip ni Zoe na dahil huminto na ang hamon at lumikas na ang mga mutated zombies, wala nang dahilan para pumunta ang sino man doon. Gayunpaman, bago sila umalis, kailangan niyang makipag-usap kay Dark Emperor. Kaya naman, dali-dali niyang naabutan si Levi at pinigilan ito kasama ang lahat na malapit sa kanya. Anong gusto mo? Sabi ni Levi na may masamang tingin. Guro, may itatanong ako sa iyo, sagot ni Zoe. Ngumiti ng mapait si Levi. Never in Zoe's wildest dreams would she ever think na ako ang amo niya ngayon. Magsalita ka. Nagtataka si Levi kung ano ang nasa isip niya. Number 1. Bakit kailangan mong patayin ang lahat ng halimaw na iyon? Itinigil ng Maya Industries ang tournament challenge dahil sa iyo. Tanong ni Zoe. Una sa lahat, pinatay ko sila para iligtas kayong lahat. Pangalawa, sa aking pananaw, anuman ang sinusubukang gawin ng Maya Industries sa kanila, maging ito upang patayin ang lahat o upang sanayin ang mga mutated zombies, ito ay nagpapakita na isang banta. Kaya, kailangan kong tapusin ito kaagad, sagot ni Levi na nasa isip ang pananaw ng Dark Emperor. Naisip ng mga tao doon na may katuturan ito matapos marinig ang sinabi ni Levi. Sa katunayan, iyon ay makatwiran. Sabi nga, iba ang mangyayari kung alam nilang si Levi ang nagpahinto sa tournament challenge. Sa ngayon, walang nagrereklamo. Kahit na ang aksyon ni Dark Emperor ay talagang humadlang sa kanilang paglaki, lahat ay nagpapasalamat kay Dark Emperor sa pagliligtas ng kanilang buhay. Walang masamang nasabi. Gayunpaman, kung si Levi ang gagawa ng lahat ng iyon, walang makakatingin sa kanya. Sa halip, sasabihin ng lahat na natatakot siya sa kanilang paglaki. Kahit na ito ay pareho, ang pag-alam kung sino ang gumawa nito ay labis na nabaluktot ang mga reaksyon ng mga tao. Iyon ang pinakamagandang halimbawa. Magiging bayani pa nga si Dark Emperor dahil pinahinto niya ang pagkana ng Maya Industries, iniligtas sila,
at pinigilan ang isang sakuna. Guro, I have a request. Ngumiti si Zoe. Ano ito? Maaari mo bang kunin ang aking asawa bilang iyong disipulo? Sabi ni Zoe pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2350. Ang pinakamalaking sagabal para sa Maya Industries. Sa sandaling iyon, ang atensyon ng lahat ay kay Levi. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang hinihintay ang sagot ni Dark Emperor dahil napakalaking bagay. Ang pagtanggap bilang alagad ng Dark Emperor ay lubos na magpapahusay sa kalidad ng buhay ng isang tao, at ganap na magbabago ng kanilang buhay. Papataasan sila nito sa tuktok ng mundo, na magbibigay sa kanila ng pagkakataong pamunuan ang mundo. Lahat ng iyon mula sa isang tango ni Dark Emperor. Naghintay ang lahat. Ito ay isang pagkakataon ng isang buhay para sa sinuman. Hihilingin sana ng Asher Dragon at ng pulutong na maging isa kung hindi dahil sa kanilang pagmamalaki at sa katotohanang alam nilang imposible ito. Kunin si Levi bilang aking alagad. Ngumiti si Levi. Oo, Master. Tanggapin mo siya bilang iyong alagad. Pagmamakaawa ni Zoe. Hindi ako mangangahas. Karapat-dapat ba ako? Kailangan kong maging sapat ang kakayahan kung gusto kong gawin iyon. Hahaha. Tumawa ng malakas si Levi pagkasagot niya at naglakad na paalis. Bukod sa katotohanan na ang dating madilim na emperador ay hindi kwalipikadong maging kanyang Panginoon, natitiyak ni Levi na kahit siya mismo ay hindi para sa gawain, isa lang siyang tunay na Panginoon. Napatulala ang lahat habang pinapanood ang pag-alis ni Dark Emperor. Sa kanila, ang mga salitang iyon ay tumulo ng panunuya. Parang tinutuya niya si Levi, na sinasabi sa kanila na hindi siya karapat-dapat na maging disipulo niya. O hindi, it's doomed. Alam na talaga ni Master ang lahat. Tuluyan na niyang kinalimutan si Levi. Mukhang alam ni Dark Emperor kung anong klaseng tao ang amo natin. Alam niyang mayabang natusok si Levi, which I assume is the type of person na kinaiinisan ni Dark Emperor, sabi ng iba. Pakiramdam ni Floyd ay nagbitiw. Akala ko magkakaroon tayo ng kaunting gusto kung si Master ay naging disipulo ni Dark Emperor. Sinong mag-aakala na si Master ay walang sino man sa Dark Emperor? Akala din namin. Pero imposible na ngayon, sabi ni Swordfiend at ng iba pa. Kung walang gumagana, baka kailangan kong makipag-usap muli kay Master. Napaawang ang labi ni Zoe. Kalimutan na natin. Sigurado akong walang balak si Dark Emperor na maging disipulo si Boss. Lalala lang ang mga bagay-bagay kung masyado kang marami. Ngayong naranasan ni Boss ang kawalan ng pag-asa at naiintindihan na niya kung gaano siya kaina, sigurado akong magsasanay siya ng husto pagbalik niya. Magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Kuwit. Habang pinag-uusapan ng lahat si Levi, biglang tinapik ni Zoe ang ulo niya. Ay, tama, Levi. Inakala niyang nagtatago pa siya sa latian at maaaring may problema. Hanapin mo siya, mabilis. Agad na tinungol ng grupo ang latian. Kuwit, sa barkong pandigma ng Maya Industries. Ibig sabihin ba nito ay nabigo ang ating plano? Tanong ng isa sa mga tauhan. Hindi man lang buo. Nakolekta namin ang buong data, tama ba? Ang sabi, ang hitsura ni Dark Emperor ay talagang nagkagulo. Siya at ang Sacred Organization ang magiging balakid para sa atin. Kailangan natin siyang tanggalin kung gusto nating ituloy ang plano. Pero imposible naman yun, di ba? Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay wala sa mundong ito. Sino kaya ang may sapat na lakas para ilabas siya? Kuwit, namayani ang katahimikan. Natahimik ang lahat sa barkong pandigma nang mapagtanto nila na walang sino man ang makakahawak kay Dark Emperor. Nga pala, paano si Levi Garrison? Papatayin ba natin siya? Wala na tayong ibang gagawin ngayon, tanong ng isa sa mga tauhan at binasag ang katahimikan. Ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake. Ngunit si Dark Emperor ay nasa kagubatan pa rin, kaya maaaring magulo ang mga bagay-bagay kapag nabangga natin siya. Mamamatay tayong lahat doon kung hindi tayo mag-iingat. Retreat muna tayo. Huwag, bigyan mo ng pagkakataon si Dark Emperor na pumunta sa amin. Nagpa siya ang Maya Industries na tumakas dahil sa takot sa napakalaking lakas ng pakikipaglaban ng Dark Emperor. Samantala, sa latian, nagmamadaling dumating si Zoe at ang iba at tuluyang nakahinga ng maluwag nang may makita silang nakatalikod.
Natuwa silang lahat na ligtas si Levi. Gayunpaman, namangha ang lahat ng lumingon ang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2351. Bumaba ang ranggo. Dark Emperor. Anong ginagawa niya dito? Hindi ba dapat si Levi? Bakit siya? Sa tala na iyon, bakit magkatulad ang kanilang mga silhouette? Magkamukha sila. Nataranta ang lahat. Ano ito? Tanong ni Levi. Pumunta kami dito, may hinahanap. Aalis na tayo ngayon. Sagot ng isa sa kanila na may nakikitang panginginig sa boses. Walang gustong masaktan siya. Pagkatapos ay tumingin-tingin sila sa paligid, at nakitang wala si Levi. Nasa panganib ba siya? O tumakas siya? Since Dark Emperor's here, ibig sabihin may mutated zombies dito. Kung ganoon nga ang kaso, malamang na si Levi. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa mga pores ng lahat sa pag-iisip ng posibilidad na iyon. Alam ko kung sino ang hinahanap mo. Umalis na siya sa gubat. Hinihintay niya kayong lahat sa lugar kung saan kayo nanggaling. Sinabi ni Levi na huwag silang mag-alala. Noong una, gusto niyang hintayin sila doon, ngunit nataman niya ang ilang maliliit na hadlang sa daan. Pagdating niya doon, nandoon na si Zoe at ang lote. Hindi man lang nagkaroon ng panahon si Levi na tanggalin ang kanyang maskara. Salamat sa iyo, Master. Natuwa si Zoe at ang iba pa nang marinig ang sinabi nito at agad na umalis para makita si Levi. Ipinapalagay nila na si Dark Emperor ang nagligtas kay Levi. At ang palagay na iyon ay napatunayan mula sa kung gaano kadetalyado ang impormasyon ng Dark Emperor. Kaya, pagkaalis nila, umalis din si Levi, ngunit sa ibang direksyon. Sinigurado niyang iwasan ang pagmamanman ng Maya Industries sa pagtakas niya. Nang makalabas si Zoe at ang iba pa mula sa katutubong kagubatan, hinihintay sila ni Levi. Bumalik tayo kung wala ng iba. Delikado dito. Kaya naman, hindi na sila nagtagal at umalis kaagad. Kuwait, sa barkong pandigma ng Maya Industries. Ito ay kakaiba. Wala na si Dark Emperor. Binabantayan namin siya. Paano siya nawala? Napatulala ang surveillance team. Iyan ang inaasahan. With how strong he is, he most probably revealed himself to us in the first place, one of the higher-ups said. Kapag nandito si Dark Emperor, mahihirapan tayong isagawa ang iba pang plano. Pero hindi natin siya maalis, Sai. Nakakainis ito. Lahat ay may malungkot na tingin sa kanilang mga mukha. Sino bang nagsabi na kailangan na natin siyang paalisin? Maaari tayong magtulungan. Makipagtulungan tayo sa Dark Emperor. Mayroon kaming kaunting kilos sa aming mga kamay. Maaari talagang gumana iyon. Sige, binibigyan tayo niya ng 2 bagay na dapat gawin. Isa, kilalanin ang Dark Emperor at pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. 2, suriin ang data na aming nakolekta at pagbutihin ang mga pag-atake ng mga zombie. Sabi nga, hindi nagliwanag ang ekspresyon ng lahat. Naisip nila na ang hukbo ng zombie na nilikha nila ay hindi magagapi kahit na ang nangungunang 10 ng Divine Leaderboard ay walang magawa laban sa kanila. Inisip nila na maaari nilang duminahin ang mundo gamit ito at hayaan ang mga tao na makatikim ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ipinakita ng resulta ng hukbo ay lubos na walang silbi kapag nahaharap sa mga tunay na makapangyarihang mandirigma. Kaya, ang tanging bagay na maaari nilang gawin ay dahan-dahan. Kuwait. Kahit na natapos ang hamon sa tournament sa kalagitnaan, mayroon pa ring pagbabago sa Divine Leaderboard at Provisional Leaderboard. Walang malaking pagbabago para sa karamihan ng mga kalahok. Ito ay higit sa lahat ay si Zoe, na ang ranggo ay tumaas ng husto at dumiretso mula sa pinakamataas na 100 hanggang sa nangunguna sa 50 sa Divine Leaderboard, na agad na nagsara sa pagitan niya, Kirin, Floyd, at Swordfiend. Ang mga tao mula sa mga pamilyang Lopez at Black na sumama ay nakaranas din ng mabilis na paglaki pagkatapos makaligtas sa maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan. Ang pag-upgrade sa kanilang husay sa pakikipaglaban ay ginagamit na tataas din ang kanilang mga hanay, kaya't lahat sila ay natuwa tungkol dito. Sa kabilang banda, bumaba ang ranking ni Levi sa Provisional Leaderboard. Ito ay dahil teknikal na walang ginawa si Levi sa buong oras na iyon. Bukod dito, marami sa mga kalahok ang naging mas malakas. Kaya natural, maraming tao ang umakyat sa kanya in terms of rank. Master, ilang buwan na lang ang natitira mo.
Paano mo hahayaang bumaba ang iyong ranggo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2352. Talagang malakas ang Dark Emperor. Tumingin si Floyd kay Levi, lubos na naguguluhan. Siya ay labis na nag-aalala. Tama iyan. Nasa top 50 na si Zoe sa Divine Leaderboard, Master. Ngunit ikaw ay nireranggo sa 7,900 sa pansamantalang leaderboard. Ito ay isang napakalaking agwat, sabi ni Kinsley bilang pagbibitiw. Bilang mga alagad ni Levi, ayaw nilang makita si Levi sa mga tambakan. Para sa kanila, ito ay isang bagay ng pagmamalaki. Walang sino man ang magnanais na mangyari iyon sa kanilang sarili. Sa kasalukuyan, hindi man lang makalaban ni Levi si Sean at ang Lot, lalo na si Zoe. Bukod dito, napakalaki ng paglaki ni Zoe. Nasa top 50 na siya sa Divine Leaderboard. Sa kasalukuyan niyang growth rate, hindi magiging problema para kay Zoe ang pagpasok sa top 30. May pagkakataon pa na maabot niya ang tuktok. Sabi nga, bukod sa lahat ng pagsisikap na ginawa ni Zoe sa kanyang pagsasanay, ang kanyang Panginoon ay may mahalagang papel sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang amo ay si Dark Emperor. Ang pangyayari sa katutubong kagubatan ay ipinakita sa mundo kung gaano kakilakilabot ang Dark Emperor. Kaya natural lang sa kanyang alagad na sumulong ng mabilis. Lahat, please stop it. Bumaba ang ranggo ni Levi dahil hindi siya nakapag-training ng maayos. Ginagamit pa rin niya ang mga dating paraan. I'm sure na-realize na niya ngayon. Sa mga technique books na meron tayo ngayon, siguradong mabilis siyang mag-improve. Tumingin si Zoe kay Levi at sinabing, paano ito, Levi? Pahabain natin ang tagal. Mukhang hindi patas sa iyo ang 3 buwan. Gawin natin itong kalahating taon o kahit 1 taon. Mag-away tayo pagkatapos. Oo, sa tingin ko ang deadline ay dapat ding ipagpaliban. Tumanggaw naman ang iba. Akala ng lahat ay magsisimulang magsanay si Levi na parang baliw pagkatapos ng kawalang pag-asa na naramdaman niya sa katutubong kagubatan at talikuran ang lumang rehimen. Naisip nila na, kung bibigyan ng sapat na oras upang magsanay, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Levi para sa isang patas na laban. Nang marinig iyon, napangiti si Levi. Ayos lang. 3 buwan ang gagawin. Hindi na kailangang mag-reschedule. Hindi ko kailangan ng ganoong katagal. Lahat ay binigyan ng kakaibang tingin si Levi. Bakit ang tigas pa rin ng ulo mo? Ang pagpapahaba ng tagal ay hindi nakakahiya. Mas mapapahiya ka kapag natalo ka kay Zoe. Paano ka makakahabol sa buong buwan na lang ang natitira? Imposible yan. Iniisip nilang lahat na si Levi ay baliw o sobrang tanga. Gayunpaman, hindi na nagsalita si Zoe at pumayag. Sige, 3 buwan na. Kung tutuusin, pangunahing itinakda ni Zoe ang tagal ng 3 buwan bilang isang motibasyon para sa kanyang pagbutihin pati na rin ipakita kay Levi kung gaano siya kaina upang subukan niyang lumakas. Ang laban sa dulo ay hindi mahalaga sa lahat. Gusto lang niyang lumakas si Levi. Kung gusto ni Levi na maghukay ng sarili niyang libingan, sana. Ipinagpalagay ni Zoe na walang mababago si Levi sa 15 araw na natitira. Naisip niya na maaari rin niyang panasan ang sahig kasama niya pagdating ng panahon para mas magsikap itong masanay sa bagong panahon. Iyon ang gusto niyang makita. Pagkatapos, tumanggaw siya at sinabing, oo naman. Tingnan natin kung magkano ang maaari mong pagbutihin sa loob ng 15 araw. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Floyd at ng iba pa pagkatapos noon. Ito ay magiging sobrang kahihiyan. Ang aming Panginoon ay walang laban kay Zoe. Ni hindi niya kayang talunin ang sarili niyang mga alagad. Siguradong malalampasan ni Zoe si Floyd sooner or later. Naisip nila na kailangan nilang magsanay na parang baliw pagkatapos makita ang rurok ng lakas ng pakikipaglaban sa kasalukuyan at alam kung nasaan ang limitasyon. I'm sorry, Levi. Lumapit si Zoe. Si Master ay lumitaw hindi pa lang at hayaan akong pumili sa pagitan ng iyong sarili at sa mga diskarte ni Master. Alam kong sinusubok ako ni Master. Sorry, Levi. Pinili ko ang Master sa huli. Nakita mo kung gaano ako kabilas umunlad. Tsaka narinig mo naman kung gaano kalakas si Master diba? Nagsimulang ipagyabang ni Zoe ang kanyang amo kay Levi. Tumanggaw si Levi. Oo, ang Dark Emperor ngayon ay talagang napakalakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2353. Nakipaglaban at pinatay. Ako kasi ang Dark Emperor. Siyempre malakas ako. Dagdag ni Levi sa kanyang ulo. Gayunpaman, ang labo ng kanyang pahayag ay nalitaw kay Zoe. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba malakas si Master noon? Tama iyan. Naintindihan mo talaga ang ibig kong sabihin. Tiyak na mas mahina ang iyong amo noon. Tumanggaw si Levi. Faf. Humagalpak ng tawa si Zoe. Ang aking Panginoon ay palaging malakas. Bakit ka nagsasalita na parang inaway mo siya dati? Para kay Zoe, hindi matatalo ang Dark Emperor. Iyon ang kanyang pananampalataya at paniniwala, kaya hindi niya matanggap nang sabihin ni Levi na mahina si Dark Emperor. Hindi lang ako nakipag-away sa master mo, nakapatay talaga ako. Napatigil si Levi dahil alam niyang magagalit ito kay Zoe. Tigilan na natin ang pag-uusap tungkol dito. Masama kung marinig ka ng iba. Medyo nainis si Zoe. Nawala si Levi sa mga sumunod na araw dahil nagpunta siya upang siyasatin ang relasyon sa pagitan ng Maya Industries at ng Lab of Gods. Nararamdaman niya tuloy na maraming pagkakatulad ang dalawa. Natuwa si Zoe dahil inaakala niyang nagsasanay ng husto si Levi para sa darating na laban. Wala naman akong pakialam sa magiging resulta ng laban. Gusto ko lang siyang i-motivate, at nangyayari na talaga ito ngayon. Natuwa naman si Zoe. Natuwa din sina Asher Dragon at Kirin. Tama, pinaplano naming bigyan ng regalo si boss, kaya babalik kami kapag tapos na siya sa kanyang pagsasanay. Nakangiting sabi ni Phoenix at ng barkada. Anong regalo? Na-curious ang lahat. Sabi nila, hindi lang masisira ang sandata ng Maya Industries pero may mga kemikal din, di ba? Maraming paksayon ang nagsaliksik para sa isang paraan upang mahawakan ito, ngunit tila espesyal na material ang tanging paraan sa ngayon. Gayunpaman, kahit hindi natin ito mareresolba, mapipigilan pa rin natin ito. Ang Garrison Industry ay nag-imbento ng isang battlesuit na pinagsama ang modernong teknolohiya sa sinaunang teknolohiya. Hindi lamang nito mahahadlangan ang sandata ng Maya Industries mula sa pagtagos, ngunit mapipigilan din nito ang pagpasok ng kemikal. Higit sa lahat, ang espesyal na battlesuit na ito ay maaaring talagang harangan ang isang all-out hit mula sa isa sa mga nangungunang 5 ng Divine Leaderboard. Upang maging tumpak, maaari itong mataman kahit na mula sa pangalawa at pangatlong ranggo ng mga manlalaban. Ang leaderboard. Kuwit. Ano? Nagwild ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Phoenix. Isang battlesuit na makatiis sa pag-atake mula sa ikalawa at ikatlong ranggo na manlalaban sa Divine Leaderboard, posible ba iyon? Anong klaseng suit yan? Kaya ba nitong itakwil ang kemikal ng Maya Industries? Magkakagulo ang buong mundo kung may lumabas na balita. Iyan ay isang kamangha-manghang imbensyon. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa katotohanang maaaring harangan ng battlesuit ang anumang pag-atake mula sa tuktok ng Divine Leaderboard bukod sa rank 1. Napakalakas ng ranggo ng isa at walang nakakaalam kung bakit. Kahit na matapos ang 10 taon ng pananaliksik, wala pa ring natuklasan. Sabi nga, researchable ang second rank fighter kaya magagamit lang nila bilang basehan ng research. Sila ay umaasa tungkol dito, samantalang ang pagsasaliksik sa una ay nagbigay lamang sa kanila ng kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang pag-atake ng pag-block sa pag-block ay nasa pang-eksperimentong yugto pa rin ito. Kailangan namin ng mga voluntaryo upang tumulong sa pagpapatakbo ng higit pang mga pagsubok dito upang makatiyak. Ngunit tila walang gaanong mga voluntaryo dahil maaari silang maging voluntaryo. Kanilang buhay sa panahon ng pagsubok. Napabuntong hininga si Phoenix. Sa kasalukuyan, ang pinakamaraming pinagdaanan ng battlesuit ay ang pag-eeksperimento sa mga pag-atake mula sa pinakamataas na 20 antas. Ang anumang mas mataas kaysa doon ay pawang mga teorya lamang na nasa yugtong pang-eksperimento. Naghahanap pa rin si Edmund ng mga voluntaryo dahil hindi niya pinayagan ang kanyang sariling mga tauhan na lumahok sa eksperimento. Sa aming mga koneksyon, dapat naming makuha ang aming mga kamay sa isa sa mga battlesuit na iyon. Maaaring mabawasan ang kanilang panganib para sa boss habang nagsasanay pa siya. Nakikitang nagsusumikap si boss, kunin natin ang isa para sa kanya. Oo, kailangan nating kumuha ng isa. Kuwit, para sa kapakanan ni Levi, handa si Phoenix at iba pa na subukan at hilingin ito kay Edmund. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2354. Defensive Limit. Pagkaraan ng ilang araw, muling nagpakita si Levi, hindi dahil nagkaroon siya ng anumang makabuluhang tagumpay, ngunit dahil nakipag-ugnayan sa kanya ang Sacred Organization. Sinabi nila sa kanya na, ang mga kinatawan mula sa Maya Industries ay gustong makipagkita sa kanya at pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. Iyon ang dahilan kung bakit muling lumitaw si Levi. Kailangan niyang pag-isipan ito bago niya ito sagutin. Sa sandaling siya ay nagpakita, agad na dumating si Phoenix at ang lote upang hanapin siya. Boss, gaano ka na ba ang napabuti pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap na ginawa mo? Tanong ni Kirin. Hindi naman importante yon. Ang importante nag-effort siya, sabi ni Asher Dragon. Boss, sumama ka sa amin sa Garrison Industry. May regalo kami sayo. Excited na sabi ng lahat. Oo naman. Sa huli, pati sina Zoe at Floyd ay nagkasabay. Ang bawat isa ay may matinding interes sa espesyal na battlesuit na ginawa ng Garrison Industry. Nang makarating sila sa laboratorio ng Garrison Industry, lumitaw si Edmund. Sinisikap niyang makakuha ng mga voluntaryo upang subukan ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng battlesuit, kaya't nasa punong tanggap siya ng Garrison Industry noong nakaraang araw. Ha? Bakit kayo nandito? Tanong ni Edmund. Nandito kami para kunin ang suit, sir. Ibinigay mo sa amin ang iyong salita. Sabi ni Asher Dragon at ng iba pa. Ngumisi si Edmund matapos makita si Levi. Gusto mo ng suit para kay Levi? Oo. Nagdilim ang ekspresyon ni Asher Dragon at ng iba pa. Walang kabuluhan ang pagsisinungaling sa sitwasyong iyon. I promised you guys kasi akala ko ikaw na mismo ang gagamit. Hindi ko sasabihin iyon kung alam kong para sa isang tagalabas. Sabi ni Edmund. Natahimik si Asher Dragon at ang pulutong dahil alam na ang battlesuit ay maaari lamang ibigay sa mga kawani ng Garrison Industry. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga tagalabas. At mula sa pananaw ng Garrison Industry, si Levi ay isang tagalabas. Ayon sa patakaran, hindi siya maaaring magkaroon ng battlesuit. Sir, alam kong hindi ito maaaring makuha ng mga tagalabas, ngunit ang aming amo ay hindi isang tagalabas. Sabi ni Phoenix pagkatapos niyang marealize. Siya pa rin ang founder ng Garrison Industry. Ginagawa siyang kahit isang panloob na miyembro ng kawani. Tama, sir. Ginagawa siyang staff member. Ang iba ay tumunog. Natawa si Edmund pagkarinig nun. Medyo kahabaan iyon, hindi ba? Bakit hindi natin hayaan ang lahat sa Garrison Industry na bumoto dyan? Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Asher Dragon at ng iba matapos marinig ang sinabi ni Edmund. Kung gagawin nila ang sinabi ni Edmund, alam talaga nilang higit sa 80% ng mga tauhan ng Garrison Industry ang hindi umamin na si Levi ay bahagi nila. Ang sabi, dahil siya nga ang nagtatag ng Garrison Industry, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Salamat sir. Bulalas ng lahat. Huwag mo pa akong pasalamatan. May isang kondisyon ako. Tumigil sandali si Edmund. Naghahanap ako ng mga volunteer upang subukan ang limitasyon ng pagtatanggol ng battlesuit. Kuwit. Nang marinig iyon, agad na nawala ang excitement sa mukha ng lahat. Kaya nagkaroon ng catch. Paano ito? Ibibigay ko kay Levi ang suit ng libre kung handa siyang isuot ito para sa layunin ng aming eksperimento. Ngumisi si Edmund. Hindi namin magagawa yon, sir. Masyadong delikado yan. Paano kung hindi nito magagawa ang teoretikal na limitasyon? Hindi ba mapupunit na lang ang volunteer? Hindi matanggap ni Asher Dragon at ng iba pa ang kondisyon. Tumanggo si Edmund. Tama ka, at iyan ang dahilan kung bakit napakahirap makamit ng mga voluntaryo. Ngunit alang-alang sa agham, kailangan natin ng isang taong gagawa nito para makuha natin ang pinakatumpak na resulta. Hindi ito gagawin. Hindi kami interesado sa anumang bagay na nagbabanta sa buhay. Tara na. Hindi namin kailangan ang suit na iyon. Wala sa iba ang sumang-ayon sa kondisyon ni Edmund. Ngumisi si Edmund. Sige, ginagalang ko ang iyong pasya. Ayos lang. Pumasok ko. Hayaan akong subukan ang suit na iyon. Napasigaw si Levi nang wala sa oras. Sumang-ayon siya dahil naisip niya na ito ay kapaki-pakinabang para kay Erudia kung ang pagbuo ng battlesuit ay isang tagumpay. Walang dahilan para hindi niya subukan ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2355.
Subukan ito gamit ang aking kamao. Sa totoo lang, naisip ni Levi na maaari lang niyang gamitin ang kanyang kamao upang makatulong na subukan ang anumang kakayahan sa pagtatanggol. Kailangan lang nilang tingnan kung anong bagay na pinag-uusapan ay makatiis ng isang suntok mula sa kanya. Ayon sa pamantayan ni Levi, kahit na ang Skyward Sword at Terrorblade ay hindi naging karaniwan nang mabali niya ang mga ito sa isang snap ng kanyang daliri. Para sa kanya, ang mga armas na iyon ay mga scrap metal lamang. Sige, gusto mo bang suntukin ko lang ang suit at sirain ito? Seryosong tanong ni Levi. Iyon ang uri ng pagsubok sa kanyang isipan. Siyempre hindi. Ano ang gagawin niyan? Gusto kong isuot mo ito at atakihin para makitang subukan ang antas ng depensa ng suit, maintindihan mo. Ngumisi si Edmund. Sige, tapusin natin ito. Pangunahing ginagawa iyon ni Levi para sa kanyang mga kaibigan, kaya hindi niya inisip ang lahat ng iyon. Naisip niya nakikilalanan niya ang lakas ng Garrison Industry kung talagang nasugatan siya ng pagsubok sa anumang kapasidad. Boss, delikado ito. Tara na. Sila ay naroon upang makakuha ng kanilang pakiramdam ng seguridad para kay Levi, isa pang layer ng kaligtasan. Ngayon, nahaharap si Levi sa panganib na nagbabanta sa buhay bago pa man makuha ang seguridad ngunit nakuha nila. Ayos lang. Subukan ko lang. Ngumiti si Levi. Pagkatapos noon, pumasok si Levi sa partikular na lab at nagsuot ng battle suit. Ibang-iba ang suit sa clumsy armor na naisip niya. Mas manipis pa ito kaysa sa isang normal na kamiseta at napakagaan. Walang pakiramdam ng pasanin nang isuot ito ni Levi, at napaka-komportable nito. Hindi masama, not bad at all, sabi ni Levi. Ang modernong teknolohiya ay talagang isang bagay. Kasalukuyang may mga downsides pa rin dito. Ang pangunahing isa ay ang suit ay maaari lamang gamitin sa pagtatanggol. Hindi pa rin kami nakahanap ng isang paraan para maisama ang mga sistema ng armas dito. Mukhang nabagabag si Edmund sa isiping iyon. Ang pagtatanggol ay isa ring paraan ng pag-atake. Mahinahong sabi ni Levi. Napangiti naman bigla si Edmund. Makinig ka dyan. Iyan ay isang taong nakakaalam ng kanyang sinasabi. Pagkatapos, isinuot ni Levi ang battle suit at pumunta sa isang napakalaking lugar ng pagsubok. Ang testing ground na iyon ay matatagpuan ilang libong talampakan sa ilalim ng lupa. Matapos dalhin ng mga mananaliksik si Levi sa isang itinalagang posisyon, nilinis nila ang paligid. Boom! Nagsara ang tarangkahan ng testing ground, at lahat ay nakatingin kay Levi sa isang salamin sa bintana. Nakakuyom silang lahat, kinakabahan sa mangyayari. Sa kabilang banda, si Levi ay kalmado bilang isang pipino at tumingin sa paligid sa istruktura ng testing ground. Sa harap niya, mga 500 yarda ang layo, ay isang napakalaking butas. Sir, ready na po ang lahat. Sisimulan na ba natin ang pagsusulit? Tanong ng isa sa mga mananaliksik. Sige, magsimula na tayo, sabi ni Edmund. Sa aling antas namin itatakda ang danger rating ng pag-atake? Tanong ng mananaliksik. Dahil nasubukan na nila ang pinakamataas na 20 antas ng pag-atake, maaari talagang subukan ng Garrison Industry ang top 10. Itakda ito sa maximum. Gayahin ang pinakamalakas na pag-atake ng pangalawa at pangatlong ranggo na manlalaban sa Divine Leaderboard at ihagis ito kay Levi, malamig na sabi ni Edmund. Dahil mayroon kaming isang volunteer, maaari rin naming subukan ang mga limitasyon. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang taong nangunguna sa listahan, maging si Edmund. Ngunit nagawa niyang maghinuha at gumawa ng mga pag-atake na katulad ng sa pangalawa at pangatlong ranggo na mga mandirigma batay sa kanyang sariling lakas pati na rin sa maraming iba pang lakas ng mga manlalaban. Ang pagkakaiba ay hindi hihigit sa 1%. Iyon ay sinabi, ang muling paggawa ng pag-atake na iyon ay isang malaking halaga ng material na enerhiya. Kailangan nilang ma-convert sa sobrang enerhiya para mailabas ang malakas na pag-ataking iyon. Sir, hindi po ba medyo overboard ito? Ang max na setting sa unang pagsubok. Bakit hindi natin ito dahan-dahan at magsisimula sa tanong 10? Mabagal na tayong umakyat pagkatapos nito. Ang desisyon ni Edmund ay natakot kay Asher Dragon at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagsubok pa rin, na ginaganap ang mga panganib. Kung nabigo ang battle suit, si Levi ay nasa malaking panganib. Ayaw na naming gawin ito. Maaari mong panatilihin ang suit.
Ilabas mo siya ngayon. Aalis na kami. Galit na galit si Zoe habang papalapit sa pinto. Gayunpaman, pinigilan siya ni Edmund. Hindi mo kaya, kapag nagsimula na, wala nang babalikan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2356. Isang clueless bunch. Hindi na lang hahayaan ni Edmund na mawala sa kanyang mga daliri ang isang libreng voluntaryo. Simula ang pagsusulit, sigaw niya habang pinipigilan si Zoe. At sa gayon, nagsimula ang pagsubok. Maya-maya, nakarinig sila ng nakakakilabot na huni na yumanig sa mismong lupang kinatatayuan nila. Pagkatapos, nagsimulang takpan ng mga layer ng armor ang mga dingding ng testing ground upang matiyak ang kaligtasan ng lab dahil ang pag-atake na sinisingil nito ay maaaring literal na sirain ang lahat. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag ang butas sa harap ni Levi at gumawa ng nakakatang na ingay. Sa loob nito, ang mga high-class na materyales sa enerhiya ay natipon at na-convert sa isang malakas na stream ng enerhiya na karaniwang katumbas ng isang todo atake mula sa ikalawa at ikatlong ranggo ng mga manlalaban sa Divine Leaderboard. Ganyan kahanga-hanga ang modernong teknolohiya. Imposibleng makagawa ng ganoong enerhiya noong araw. Ang pag-imbento ni Jared sa Deicide ay ang sumikat noon, ngunit ngayon, ang mga bagay ay mas nakakatakot. Ang kanilang mga antas ay magkahiwalay ng mga liga. Nang inig ang lahat ng maramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilalim nila. Nagpadala ito ng panginginig sa gulugad ng mga tao dahil iyon ay parang isang pag-atake na nakakasira ng kaluluwa. Para sa kanila, ang isang pag-ataking iyon ay maaaring mapuksa sila sa balat ng lupa. Walang makahaharang sa daan nito. Hindi si Zoe, hindi si Floyd, at hindi ang iba. Maging si Edmund ay kailangang yumoko sa nakatatakot na kapangyarihang iyon. Iyon ay isang bagay na hindi maisip sa kanila. Sa sandaling iyon, nawala ang tiwala ng lahat sa battlesuit. Lalong lumakas ang pagyanig. Sa huling yugto ng pagsingil, ang lahat ng na-convert na enerhiya ay nag-ipon sa isang solong sinag at diretsyong sumabog kay Levi. Boom! Walang nang ahas na tingnan ang sinag na kasing bulag ng araw. Ang sinag na iyon ay hindi isang bagay na gustong harapin ng sinuman, kaya't ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata. Gayunpaman, ibinaba na lamang ni Levi ang kanyang mga labi. Para sa kanya, ang sinag ay walang iba kundi isang tanglaw. Hindi ko ito magagamit para kumamo sa likod ko. Higit pa rito ang kayang gawin ng yumaong Dark Emperor. Paano sila matatakot dito? Anong clueless grupo? Umiling si Levi sa sobrang inis. Sa sandaling iyon, ang gusto lang niyang gawin ay subukan ang proteksyon na ibinigay ng battlesuit. Kakayanin ba talaga ito? Boom! Tinamaan siya ng sinag. Boom! 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 Isang sunod-sunod na pagsabog ang naganap sa sandaling dumaong ang sinag kay Levi, at tila babagsak na ang buong testing ground. Kung hindi dahil nasa ilalim ng lupa ang lab, naalerto na sana ang buong Erudia sa kaguluhan. Napakaliwanag ng liwanag na walang sino man sa kanila ang nakabukas ng kanilang mga mata. Ito ay nakakatakot, upang sabihin ang hindi bababasa. Pagkatapos noon, nang tumira ang alikabok ay namangha ang lahat ng makitang nakatayo pa rin si Levi na parang walang nangyari. Wala man lang gasgas ang battlesuit. Nagawa natin. Ginawa talaga namin. Ang lahat ng mga mananaliksik ay tuwang-tuwa at humagalpak sa masayang tawa. Ang battlesuit ay nakatiis sa isang full-powered hit mula sa ikalawa at ikatlong ranggo na manlalaban sa Divine Leaderboard. Iyon ay isang napakalaking tagumpay na maaaring magdulot ng mga hangin ng pagbabago at magbukas ng isang bagong kabanata para sa modernong sibilisasyon. Kahit na malakas si Edmund, malaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at ng tatlong mandirigma sa Divine Leaderboard. Ngunit sa battlesuit, sa wakas ay makakasama niya sila. Sa isang battlesuit na ganoong kalibre, ang Garrison Industry ay magkakaroon ng magandang kinabukasan sa unahan nila. Ito ang naging bargaining chip nila. Isang bargaining chip na maaaring magdala sa kanila ng mga hindi nakikita sa hinaharap dahil ang maisip na mangyayari ay tungkol sa pagkakaroon ng pinakamaraming nangyayari. Ang battlesuit ay walang alinlangan na magiging trump card ni Edmund. Si Zoe at ang iba pa ay nasa sabik din dahil hindi nasaktan si Levi at nakakuha sila ng libreng battlesuit mula dito. Sir, tutuperin mo ang iyong salita, ha? Nag-test si boss. Bigyan siya ng isa sa mga suit na iyon. Bulalas ni Asher Dragon at ng iba pa.
Walang problema. Ako ay isang tao ng aking salita. Sa sandaling iyon, lumabas si Levi pagkatapos kunin ang battlesuit. Ganyan ba kahanga-hanga? Gusto mo bang subukan ko? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2357. Nakuha ito ng pinakamababang ranggo. Napatingin si Levi sa clueless na grupo. Hindi na siya nakatiis at gusto niyang ipakita sa kanila na ang battlesuit ay isang manipis na papel lamang, na madali niya itong mapunit. Ngumisi si Edmund. Ano ang gagawin mo? Siyempre, hahatiin ko ito sa dalawa, sabi ni Levi. Hahaha. Tumawa ng malakas ang lahat pagkatapos marinig iyon. Nakatingin sila sa kanya na parang tanga. Tanga lang ang magsasabi ng ganyan. Walang normal na tao ang magsasabi ng ganyan. Totoo na ang battlesuit ay magaan at manipis, ngunit ang lahat ng mga materyales na ginamit sa paggawa nito ay may pinakamataas na kalidad at pambihira. Tanging ang mga materyales lamang ay nahihigitan ng anumang bagay na aerospace grade. Maaari nitong mapaglabanan ang matinding temperatura at itakwil ang matutulis na materyales pati na rin ang lahat ng uri ng pag-atake mula sa mga nangunguna na manlalaban sa Divine Leaderboard. Ito ang kakanyahan ng moderno at sinaunang teknolohiya. Ito ay hindi masisira. Sa totoo lang, walang sino man sa Garrison Industry ang maaaring mag-iwan ng gasgas dito anuman ang kanilang ginawa o kung anong kagamitan ang kanilang ginamit. Walang sino man dito ang maaaring gumawa ng anuman dito. Ang resulta ngayon lang ay isang testamento niyan. Kahit na ang malakas na pag-atake na iyon ay hindi makagagawa ng anuman dito, pabayaan ang iyong mga kamay. Anong biro? At kaya, nagtawanan ang lahat ng sabihin ni Levi ang mga salitang iyon. Akala nilang lahat ay parang retard siya. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay opinyon lamang nila. Si Levi ay parang Diyos, kung tutuusin. So, hindi ka naniniwala sa akin, tama. Pupunitan na sana ni Levi ang battlesuit nang pigilan siya ni Zoe at ng iba pa. Ayos lang. Tara na. Salamat sa suit, General. Aalis na tayo ngayon. Nag-aalala si Zoe na baka bumalik si Edmund sa kanyang sinabi, kaya mabilis niyang kinaladkad si Levi palabas doon kasama ang battlesuit at umalis kasama ang lahat. Sa ngayon ay nahuli pa rin si Edmund sa resulta ng pagsusulit, kaya wala siyang pakialam sa ginawa ni Levi o kung saan siya pumunta. Bakit wala kayong battlesuit na ito? Hindi ko naman talaga kailangan eh. Nais ni Levi na ibigay ang suit sa kanyang mga alagad at mga kaibigan upang maisuot ito ng sino mang gumawa nito. Ito ay isang kapaki-pakinabang na item para sa kanila dahil walang sino man sa Divine Leaderboard ang makakasakit sa kanila kung nakasuot sila ng battlesuit, bukod kay Levi, syempre. Hindi pwede. Ingatan mo, boss. Oo, nagbigay kami ng maraming pagsisikap upang makuha iyon. Lahat ay dahil gusto naming maging ligtas ka. Kuwit. Natural, walang tumanggap. Nang marinig iyon, napangiti si Zoe. Paano ito? Ibigay natin ang battlesuit na iyan sa mga taong higit na nagaganap nito, okay. Ha? Natigilan ang lahat. Walang sumalaw sa drift ni Zoe. Anong ibig mong sabihin, Zoe? Sino ang higit na nangyari nito? Pabulong na tanong ni Black Tortoise. Siyempre iyon ang pinakamahinang tao dito. Gamitin natin ang ating mga ranggo sa Divine Leaderboard at Provisional Leaderboard bilang mga sanggunian. Ang taong may pinakamababang ranggo ang siyang higit na nangyari ng suit. Sige, nag-propose si Zoe. Sumasang-ayon ako. Sa ganoong paraan, hindi na natin ito kailangang ipaglaban. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat kung saan nanggaling si Zoe. Gusto niyang gawin kay Levi na ipagpatuloy ang battlesuit at ipagpatuloy ang pagsuwi sa kanya. Sige, tingnan natin kung kaninong ranggo ang pinakamababa. Ang bawat isa ay nagpatuloy sa pagsasabi ng kanilang mga hanay, at sa huli, ang lahat ng mga mata ay kay Levi. Ang boss ay nireranggo sa 7,000 sa Provisional Leaderboard. Siya ang pinakamababa sa aming lahat, kaya kailangan niyang panatilihin ang battlesuit. Ang lahat ay mukhang nasisiyahan sa kinalabasan na iyon, kaya walang pagpipilian si Levi kundi tanggapin ang suit at ibalik ito. Nang makabalik siya sa kanyang pwesto, mas tiningnan ni Levi ang battlesuit. Mukhang may i-improve pa. Hindi pa ito perpekto. Habang nagsasalita siya, naglapat si Levi gamit ang kanyang mga kamay. Rip. Ang espesyal na battlesuit ay agad na nagkapira-piraso. Sa katunayan, gusto lang ni Levi na subukan ito,
ngunit ito ay mas mahina kaysa sa naisip niya. At sa mismong sandaling iyon, pumasok si Zoe at nakita ang nangyari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2358. Hilingin sa kanila na puntahan ako. Boom! Napatulala si Zoe. Halos bumagsak siya sa lupa matapos makita ang mga basag na piraso ng battlesuit. Paano ito nangyari? Anong nangyayari dito? Tanong ni Zoe na nanginginig ang boses. Pinaghiwalay ko ito, sagot ni Levi. Talaga, hindi ako naniniwala sa iyo. Marahas na umiling si Zoe. Kung pumasok siya ng mas maaga, makikita na niya ang sandaling sirain ni Levi ang suit na iyon. Ngunit sayang, huli na siya ng ilang segundo, kaya ang nakita niya ay mga piraso lamang ng terno na tumatakip sa sahig. Kaya naman, tumanggi siyang maniwala na ginawa iyon ni Levi anuman ang mangyayari. Nakuha ko na. Biglang bulas ni Zoe. Ano ang nakuha mo? Na-curious si Levi. Nabasag ang suit dahil nagtamo ito ng labis na pinsala mula sa pagsubok. Nakabasag na ito pabalik sa lab. Kahit na mukhang okay, ang interior got totally crushed. Kung sisirain mo ito ng manipis. Epekto, ito ay dapat lamang maging 2 halves. Paano ito madudurog sa 1,000,000 piraso tulad nito? Sinuri ni Zoe ang sitwasyon. Natawa si Levi pagkarinig nun. Iyon ay dahil ako ay malakas at madaling masira ito. Hindi. Sigurado akong hindi kakayanin ng suit ang pag-atake ngayon at nawasak na bago tayo bumalik. Then, mukhang may napagtanto si Zoe nang lumingon siya kay Levi, nagtataka. Alam mo na ba na nawasak sa loob? Kaya nga sabi mo gusto mong subukang punatin ito. Biglang naalala ni Zoe ang pagpasok ni Levi na subukan ang battlesuit sa pamamagitan ng pagpunit nito sa 2 gamit ang kanyang mga kamay. Walang nagbigay ng anumang pansin sa bawat oras na iyon. Pero ngayon, para kay Zoe ay parang gustong gamitin ni Levi ang pagkakataong iyon para magpakitang gilas, pero pinigilan niya ito bago pa man siya makapagsimula. Napakabata mo talaga, Levi. Paano mo naisip ang ideyang iyon? Sabi ni Zoe. Gayunpaman, ito ay kapaki-pakinabang pa rin sa amin. Hindi bababa sa Garrison Industry ay nakakaalam ng mga limitasyon ng battlesuit. Sasabihin ko agad sa kanila. Agad na tumakbo si Zoe, naiwan si Levi na walang pagkakataon na magpaliwanag. Ako, pakiramdam ni Levi ay nagbitiw. Maayos ang suit, pinunit ko lang kasi nainas ako. Kung ganoon ay, umiling si Levi bilang pagbibitiw. Naisip niya na ang pagpapadala ni Zoe ng maling impormasyon sa Garrison Industry ay hindi isang masamang bagay. Iisipin nilang hindi kakayanin ng battlesuit ang ganap na limitasyon at magsusumikap na kailangan pa ito, na gumawa ng suit na may mataas na kakayahan sa pagtatanggol. Sa katunayan, napunta ang lahat ayon sa palagay ni Levi dahil agad na nakipag-ugnayan si Zoe sa Garrison Industry upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa pagbagsak ng suit dahil hindi nito kinaya ang pag-atake. Si Edmund at ang lahat ng mga mananaliksik ay naniwala sa kanya. Dahil ang mga materyales at lahat ng iba pang aspeto ng battlesuit ay bihira at mahalaga, naisip ni Edmund na magiging masama kung patuloy nilang gagamitin ito para sa pag-eeksperimento. Maliban doon, wala nang mga voluntaryo pagkatapos ng nabigong pagtatangka na iyon. Hindi nila kayang magpatakbo ng isa pang pagsubok. Kaya naman, nagpasya silang tumuon na lang sa pagpapahusay ng mga limitasyon ng battlesuit. Gayunpaman, binigyan ni Edmund si Zoe ng isa pang battlesuit bilang tanda ng pagpapahalaga sa impormasyong ibinigay niya. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na isinuot ni Edmund ang suit para hamanin ang mga nagtatanong na manlalaban ng Divine Leaderboard. Nawalan siya ng buhay kung nangyari iyon. Hindi alam ni Edmund na ganap na mali ang impormasyon ni Zoe. Kaya lang, bumalik si Zoe na may dalang isa pang battlesuit, na hindi nakapagsalita kay Levi. Wala na siyang ibang magawa ngayon kundi magsuot ng suit. Pagkatapos noon, kailangan niyang makipagkita sa taong namamahala sa Maya Industries. Pinag-isipan ito ni Levi at nagpasya na humiling sa mga tao mula sa Maya Industries na makipagkita sa kanya sa Erudia. May lumabas na salita at ikinagulat ng maraming tao. Bakit magkikita ang Dark Emperor at ang mga nakatataas sa Maya Industries sa Erudia? Ang pangangatwiran na ibinigay ni Levi kay Deathfiend ay isang simple. Siya ay tamad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2359. Bakit ka nandito? Walang nakaintindi kung bakit pinili ng Maya Industries at Sacred Organization na magkita sa Erudia. Wala itong katuturan. Bukod dito, hindi alam ng mga tao sa Maya Industries o Sacred Organization kung bakit. Bakit Erudia? Higit pa rito, marami sa mga katulong ni Dark Emperor ang talagang alam na natatakot siyang pumasok sa Erudia. Bakit ngayon? Sabi nga, medyo naiintindihan nila kung bakit. Pagkatapos ng lahat, si Dark Emperor ay napakalakas. Siya ang nasa tuktok ng Divine Leaderboard, ang taong nagpilit sa Maya Industries sa negosasyon. At kaya, ang locus yung pinili nilang magkita ay sa Northampton, na naging dahilan upang maging sentro ng atensyon ng lahat ng Northampton. Tuwang-tuwa si Zoe habang iniisip na pinili ni Dark Emperor ang locus yung iyon dahil sa kanya. Sayang hindi ka tinanggap ni Master bilang disipulo. Siguradong magiging isang puwersa ka na dapat magsimula alang. Tumingin si Zoe kay Levi at bumantong hininga. Pero hindi ka tatanggapin ni Master kahit anong mangyari. Kaya kailangan mong umasa sa iyong sarili at magsanay ng mabuti. Binuksan na ni Evie ang sarili niyang landas. May tiwala pa rin si Zoe kay Levi. Sa pagsara ng 3 buwang deadline, sigurado si Zoe na matutupad si Levi. Gayunpaman, tumanggo si Levi. Isa lang ang master ko. Walang ibang karapat-dapat sa titulong iyon maliban sa kanya. Not to mention na ako si Dark Emperor. Ang pagpupulong ni Dark Emperor sa Maya Industries sa Erudia ay isang napakalaking deal, kaya't hindi nag-isip ng malalim ang The Cardinal Hall matapos itong malaman. Sa kasalukuyan, medyo nakikita ang mga bagay sa Ero, kaya hindi maganda ang kanilang timing. Higit pa riyan, problema rin ang Dark Emperor. Nabalitaan ni Edmund at ng mga banal na general ang tungkol sa alamat ng Dark Emperor. Ang Cardinal Hall ay talagang may pamantayan na nagbabawal sa Dark Emperor na makapasok sa Erudia. Walang nakakaalam ng mga detalye tungkol doon, ngunit ito ay isang isyu. Pipigilan ba natin si Dark Emperor? O papasukin na lang natin siya? Pwede ba natin siyang pigilan kung gusto natin? Siya ang unang nireranggo sa Divine Leaderboard. Hindi ito magiging madali. Lahat sila ay nahuli sa isang isyu na iyon. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng kanilang pagkikita. Dumating ang chieftain ng Maya Industries sa Northampton kasama ang isang buong pangkat ng mga elite na nag-escort sa kanya. Ang kanilang barkong pandigma ay nakaangkla sa internasyonal na tubig upang hintayin sila. Talagang ipinadala nila ang lahat ng mga elite na magagawa nila bilang maingat sila kay Erudia. Tungkol naman sa Sacred Organization, si Levi lang ang lumitaw. Noong gabi bago, sumugod si Deathfiend at ang lote sa Northampton. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Levi. May nakalimutan kaming sabihin sa iyo. Ang yumaong Dark Emperor ay talagang nang-ahas na hindi humakbang sa Erudia noon, lalo na bago niya pinagsama ang Skyward Sword at Terrorblade. Sinabi niya sa amin na natatakot siya sa isang tao. Nag-aalala kami na baka maakit mo ang atensyon ng taong iyon dahil ginagamit mo ang pagkakakilanlan ni Dark Emperor para lumabas sa Erudia, sabi ni Deathfiend at ng iba pa. Kahit na alam namin kung gaano kakatatag, mas mabuti pa rin na maging ligtas kaysa magsisi. Ngumiti si Levi. Oo naman. Naiintindihan ko. Ayos lang. Buti na lang talaga nakita ko kung sino yung taong yun. Baka sakaling matulungan niya akong maglabas ng mga sikreto. Sige, mag-ingat ka na lang, okay. Sabi ng iba, gusto ko lang makita kung sino ang chieftain ng Maya Industries. Iyon lang ang dahilan kung bakit tinanggap ni Levi ang imbitasyon sa pulong. Naisip niya na kung ang pinuno ay isa sa mga miyembro ng Lab of Gods, ang kanyang teorya ay maaaring makatwiran. Na umiiral pa rin ang Lab of Gods. Levi, biglang tinawag siya ni Zoe at dir-diretsong naglakad papasok sa mansyon ni Levi. Ha, bakit kayo nandito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2360. Hinahanap ako. Nakita ni Zoe si Deathfiend at ang iba pa at nataranta. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naabisuhan tungkol sa pagbisita. Ha, Master, bakit nandito ka rin? Nakita ni Zoe ang isang figurine na nakasuot ng maskara. Alam ni Levi na wala siyang oras upang itago, kaya likas niyang isinuot ang maskara. Oh, maaga kang dumating. Akala ko bukas ka na dadating. Natuwa si Zoe.
May mga bagay akong dapat pag-usapan sa kanila, kaya dapat umalis ka muna. Pagkaalis ni Zoe, sinabihan ni Levi si Deathfiend at ang iba pa na mag-ingat bago humiling sa kanila na umalis ka agad. Maya-maya, bumalik si Zoe. Ha? Saan sila pumunta? Naguguluhan siya. Sino ang tinutukoy mo? Tumigil sandali si Levi. Nag-meeting ngayon si Master dito, diretsyong sabi ni Zoe. Bakit hindi ko sila nakita noon? Kusang tanong ni Levi. Sa mga kakayahan ni Master, tiyak na hindi mo siya makikita kung ayaw niya sa iyo. Mayabang na wika ni Zoe. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na nandito pa si Master? We merely can't see him, yun lang, Zoe added. Naniniwala ako sa'yo. Walang paraan na hindi maniniwala si Levi sa kanya habang siya ay literal na nakaupo doon. Buntong hininga. Buti sana kung manatili si Master sa atin, di ba? That way, no one would dare mess with us, hinaing ni Zoe. Ayos lang. Nandito ako. Pareho lang. Walang manggugulo sa pamilya natin. Ngumiti si Levi. Ikaw, inaasahan ko ang araw na iyon. Sana dumating ito ng mas maaga. Habang naglalakad ang dalawa sa bakuran, bigla silang nakarinig ng gulo sa labas at pumunta sila para tingnan. Maraming tao sa labas ng manor, marami sa kanila, nakilala nina Levi at Zoe. Ang mga taong tulad ni Minka, at Azura, na sinamahan ng kanyang mga subordinate na sina Zor, Bolgon, at Talon. Marami pang pamilyar na mukha. Kilala na sila ngayon bilang Erudian Alliance, tama ba? Isa 10 dakilang paksayon sa Erudia kung saan nagtipon ang mga piling mandirigma upang labanan ang kanilang sinaunang angkan. Ang Erudian Alliance ay maaaring pangkilalanin bilang pinuno ng 10 dakilang paksayon kay Erudia. Walang nag-iisang pinuno sa alyansa. Sa halip, 6 na tao ang namamahala. 2 sila Minka at Azura. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Zoe on the spot, na maingat na nakatingin sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, dapat nandito sila para sa akin, sabi ni Levi na may ngiti sa kanyang mukha. Nahulaan na niya kung para saan ang mga ito. Bukod sa Erudian Alliance, marami pang paksayon ang nakapila sa likod nila, at lahat sila ay tila may iisang layunin sa isip. Sorry, pero mali ka sa pagkakataong ito. Hindi ka namin hinahanap. I could go so far as to say this is none of your concern, pagmamalaki ni Azura. Sina Minka at Azura ay pawang mga elite sa tuktok na bahagi ng Divine Leaderboard, mas malakas pa kay Kirin. Sa makatuwid, sila ay isang mapagmataas na grupo. Binati lang nila si Levi para magpakita ng respeto. Diyos ng digmaan. Tawagin na lang natin ngayon. Ang iyong panahon ay wala na. Hindi na ito katulad ng dati kung saan gustong makilala ka ng lahat. Noon, ikaw ang pinagsikapang maging boss namin. Ngunit ngayon, kahit na kami ay hindi interesado sa iyo, pabayaan ang sinuman. Base sa lakas namin, wala kang karapatang kausapin kami. Si Zor, Bolgon, at Talon ay walang humpay dahil nasa Divine Leaderboard din sila. Kahit na medyo mababa ang kanilang mga ranggo, ito pa rin ang Divine Leaderboard. Nabalitaan ko na ang sitwasyon mo, sabi ni Minka na may halong damdamin habang nakatingin kay Levi. Dapat kang magtrabaho ng husto at samantalahin ang mga pagkakataon sa bagong panahon na ito. Masyadong mababa ang ranggo sa ika-7,000 sa Provisional Leaderboard, kahit na para sa iyong mga pamantayan. Kung kailangan mo ng anumang tulong, sabihin lamang ang salita. Bibigyan kita ng kahit anong technique book na kailangan mo. Tumanggaw si Azura at sumigaw, ako rin. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.